Kabanata 1831. Oriental Samurai. Nang matapos siyang magsalita, biglang hinawakan ni Surui ang leeg ni Yang Jian at hinaila siya pababa. Bilang resulta, ang mukha ni Yang Jian at ang tuhod ni Surui ay nagbanggaan ng husto. Ang isang babala ay hindi gumana, at siya ay gumawa ng mga bastos na pangungusap ng paulit-ulit. Matagal nang nakita ni Surui na hindi masaya si Yang Jian. Boom! Sa isang mahinang tunog, nabali ang tulay ng ilong ni Yang Jian sa isang iglap. Tumalsik ang dugo sa butas ng ilong niya. Naiinis ako sa mga taong hindi nakikinig sa payo ko. Sa kasamaang palad, ikaw din. Sabi ni Surui, kinampes ng isang kamay ang likod ni Yang Jian. Ang lakas na nalikha ng palad na ito ay napakalakas na si Yang Jian ay nasampal sa lupa sa isang iglap. Kasabay nito ang pagluwa ng isang subo ng dugo na hindi mapigilan. Dalawang galaw lang. Si Yang Jian, na napakahusay dito, ay nabalian ng tulay ng ilong at nagdusa ng napakalubhang pinsala sa loob. Hindi ka qualified na kausapin ako. Kung gusto mong makausap, kausapin mo ang boss mo. Tinapakan ni Surui ang ulo ni Yang Jian gamit ang kanyang paa, pagkatapos ay hinaila si Zhang Ziwei, tumalikod at umalis. Ano ang kaiabangan? Ano ang lakas? Sa oras na ito, ang mga sugarol na iyon ay tumingin sa likuran ng pag-alis ni Surui, at ang kanilang mga mata ay puno ng masalimuot na kahulugan. Sa mga mata na ito, mayroong paghanga, at panunood ng saya at hindi iniisip na ito ay isang malaking bagay. Palibhas ay binugbog sa lupa sa harap ng napakaraming tao, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Yang Jian. Nilakasan niya ang sarili, itinuro ang likod ni Surui, at sumigaw. Huwag mo siyang paalisin, ipaalam sa staff at hayaan mo akong panatilihin siya. Kung papayag ang umalis si Surui ng ganito, maaaring tanggalin ang mukha ng Chanma Club. Sa pagsampal sa mukha ni Surui sa mismong lugar, paano nila mapapanatili ang kanilang kredibilidad sa hinaharap, at paano sila magpapatuloy sa pagpapatakbo. Sa oras na ito, ang mukha ni Yang Jian ay puno ng dugo, mukhang napakabangis. Mukhang hindi mo ibibigay sa akin itong 5 bilyong baryang Chino. Malamig na ngumiti si Surui. Wala siyang pakialam kung ano ang gagawin niya sa mga walang karanasang karakter na ito conflict, ang talagang nagpahalaga sa kanya ay ang mga tao sa likod ng Chanma Club. Pinigyan ni Yang Jian ng malamig na tingin si Surui, medyo nahihirapan siyang bumangon, at pagkatapos ay hinaronggan siya ng mga lalaking iyon sa likod niya. Sa kasong ito, kung gusto ni Surui na ay hostage si Yang Jian, magiging napakahirap para sa kanya na gawin iyon. Gayunpaman, hindi alam ng mga taong ito na gusto ni Surui na umalis dito ng hindi ng hostage. Kung tungkol sa pagkitaw sa buhay ni Yang Jian, ilang minuto lang. Hindi mo siya dapat hayaang umalis. Sigaw ni Yang Jian. Matapos makita ang tunay na layunin ng pagpunta ni Surui dito, handa nang punitin ni Yang Jian ang kanyang mukha. Isang tumpok ng mga itim na suit ang bumuhos mula sa daanan, dapat may 12 ng tao man lang. May hawak silang mga patpat at pinalibutan si Surui at ang iba pa. Ang mga taong ito ay lahat ay malakas at bihasa sa unang tingin. Yaong mga sugarol na madalas pumupunta dito para magsugal, lahat ay nagtataka dahil hindi pa nila ito nakita, mga tao. Nagpakita ng malamig na tingin ang mga mata ni Yang Jian. Ito ang security force na espesyal na inihanda niya para sa Pegasus Club. Ang mga taong ito ay hindi nagpapakita sa mga pampublikong lugar tuwing karaniwang araw. Talaga. Kumakain at nakatira sila sa lugar na ito sa ilalim ng lupa. Except for training. Basta may black boxing match sa underground hall, katabi lang tong mga standby. As soon as may sitwasyon dito, mabilis silang magpapakita. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Yang Jian na makaramdam ng kaunting swerte na sobra ang pagsisikap niya sa security team na ito, at sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagamit na niya ito. Gusto mo pa bang umalis? Malamig na sabi ni Yang Jian. Habang nagsasalita siya ay pinunasan niya ang kanyang nosebleed na lalong nagpasama sa kanyang masungit na mukha. Sabi ko, hayaan mong dumating ang boss mo. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin ngayon. Tumayo si Surui na nakatalikod ang mga kamay, nakaharap sa nakapaligid na pagkubkob, hindi man lang siya nataranta. Ang kalmado at kalmadong kilos nito ay lihim ding nagpagulat sa mga tao sa paligid niya.
Nakikita nilang lahat na ang Surui na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, at ang katahimikan na ito ay tiyak na hindi nakakubli. Kung hindi, natakot siyang mabasa ang kanyang pantalon. Si Li Changfeng ay nakatayo sa gilid at nanood, siya nakagawa na kami ng isang hakbang pasulong at handa nang magsimula. Maaaring maganda ang combat effectiveness ng mga black suit na ito. Ngunit sa harap ng isang master tulad ni Li Changfeng nakakagawa lang ng breakthrough, kahit gaano pa sila karami, wala itong silbi. Ngunit biglang iniunat ni Liang ang kanyang kamay at pinigilan si Li Changfeng. Changfeng, huwag mong barilin. Sinabi ni Liang. Nagpaliwanag na si Su Xiao, at hindi ngayon ang oras para magpakita tayo. Sige, kaya mabawi lang ni Li Changfeng ang kanyang lakas. Sa katunayan, kung gumawa siya ng hakbang ngayon, marahil ay maabala ang plano ni Surui. Nang hahayaan na ni Yang Jian ang mga puwersang panseguridad sa ilalim niya na gawin ito, ang lobby ang pinto ay biglang bumukas muli. Sa oras na ito pala ay isang grupo ng mga lalaking naka-black suit na pumasok mula sa labas. Ang mga lalaking ito ay hindi matangkad, ngunit bawat isa ay may mahabang samurai sword sa kanilang mga kamay. Ang ilan ay nagtali pa ng mga puting kwerda sa kanilang mga noo. Maliban sa iba't ibang damit, ito talaga ang karaniwang oriental samurai dress. Biglang nanliit ang mga mata ni Surui. Isang sinag ng malamig na liwanag ang lumabas mula rito. At sabay ding bumulong si Yang Jian. Sino ang nagpalabas sa kanila? Walang nakapansin, ang tingin sa mga mata ni Yang Jian ay naging mas solemn na kaysa dati bangon. Malinaw, alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga oriental na mandirigmang ito, ngunit hindi niya naisip na hayaan silang magpakita. Bakit nauubusan ang mga taong ito para sumali sa saya? Dahil kaya sa mahabang oso ni Kawashima. Kinagat ni Yang Jian ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na kumuyam. Ang mga taga-Orient na ito ay lalong nagiging mayabang at mahirap pangasiwaan. Sinabi ko noon na gusto ko silang magtulungan, pero kailan ba talaga nakipagtulungan sa akin itong mga Oriental warriors na may mata sa itaas? Si Yang Jian ay palaging maingat sa paglilingkod, okay. Kahit na matugunan ang lahat ng mga kinakailangan ng kabilang partido, ang mga taong ito ay titingnan pa rin si Yang Jian kapag hindi sila masaya. Hindi niya talaga maintindihan, bakit pinili ng amo na makipagtulungan sa mga lalaking ito. Wala talagang pakinabang sa katagalan. Kalalabas mo lang ng ganito. Hindi ka ba natatakot na masira ang malaking negosyo ng amo? Galit na galit si Yang Jian, napakaraming tao sa paligid, kung ikakalat ng iba ang balita, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Mayroong talagang isang malaking bilang ng Oriental Samurai sa basement ng Chanma Club. Paano ito ipaliwanag? Kahit tumalon ka pa sa karagatang Pasipiko, huwag mo nang isipin iyon. Nakita ni Surui ang ekspresyon ni Yang Jian, at mula sa kanyang ekspresyon, nahusgahan na ni Surui na may malaking lihim na nakatago sa clubhouse na ito. Sa oras na ito, sa pagpukaw ni Surui dito, unti-unting lumabas ang katotohanan. Sino ang samugat sa aking mga nasasakupan? Sigaw ng Oriental na lalaki sa harapan. Wala siyang buhok sa tuktok ng kanyang ulo. Na sumasalamin sa mga ilaw sa bulwagan, at kung ano ang hindi komportable sa mga tao ay ang kanyang mga kilay ay ahit din, na nagbibigay sa mga tao ng isang partikular na mabangis na pakiramdam. Ang taong ito ay may mahaba at singkit na mata, baluktot na ilong, at manipis na labi. Ang kombinasyon ng mga tampok na ito sa mukha ay tila puno ng nakamamatay na aura, na ginagawang hindi komportable ang mga tao. Isa itong lalaking ayaw nang tumingin ulit sa chapter after makita siya minsan. Matapos pakinggan ang kanyang tanong, naunawaan ni Surui na ang mga taong ito ay dumating upang ipaghiganti si Kawashima Changxiong. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Hindi kaya sa arena na ito, hahayaan mo lang na manalo ang mga Oriental, ngunit hindi ang mga Incheck. Sa mundong ito, may dahilan ba para manligaw ng ganito? Malamig na tinitigan ng Oriental na lalaki si Surui saglit. Lakasan mo ang loob na kausapin ako ng ganito. Hindi niya agad pinuproblema si Surui, ngunit ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Li Zushan. Nasaktan mo ba ang mga nasasakupan ko? Malamig na tanong ng lalaking toyo. Ako ito, maglakas loob na kumilos. Isang hakbang pasulong si Li Zushan. Napakagaling. Ang Oriental na lalaki ay tumingin pataas at pababa sa figure ni Li Zushan.
Ang pagngisi sa kanyang mukha ay biglang tumigil, at sinabi niya sa mahinang boses, alisin mo siya para sa akin. Pinulot. Nang marinig ito, ang mukha ni Li Zuxian ay nagpakita ng malamig at galit na tingin, at agad siyang nagsimulang kilos. Ang mga mata ni Su Rui ay agad na napuno ng layuning pumatay. Ito ay huwaksiya. Masyadong mayabang itong mga taga-Orient, di ba? Sa tingin mo ba ay ang mga Chinese ang tinatawag na sikma ng East Asia? Gayunpaman, itong si Li Zuxian ay talagang malakas at walang takot dahil sa dami ng mga kalaban. Sandali. Sa oras na ito, itinulak ni Yang Jian ang mga tao at lumapit sa mga taga-silangan. Mr. Sato, bakit ka lumabas? Gusto pa niyang kontrolin ang sitwasyon. Baga. Iniunat ni Sato ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang kwelyo ni Yang Jian. Alam mo ba na ang aking nasasakupan ay malubhang nasugatan, ngunit narito ka nagtatanong sa akin kung bakit ako lumabas. Saka bakit mo sinabing lumabas ako? Nang makita ito, hindi nagmamadali si Su Rui na kumilos. Natutuwa siyang panoorin ang excitement. Kinakagat ng ibang aso ang aso, hindi lang nakakagat ng isang subo ng buhok, baka marami rin siyang sekreto. Ang Sato na ito ay nagsasalita din ng Chinese nang walang anumang lokal na accent, at ang tampok na ito ay eksaktong kapareho ng Matsuoba Wishong at iba pa dati. Ngayon, matutukoy na ni Su Rui na ang mga taong ito ay isang grupo. Kung ito ay ang pag-aayos ng Gui Shanhong, o kung may iba pang mga sekreto, kailangan itong maingat na tuklasin. Ginoo, Sato, bumalik ka, magtiwala ka sa akin, talagang haharapin ko ito. Walang magawa at nagalit si Yang Jian nang mahawakan siya ng kwelyo, ngunit kung hahayaan niyang magkagulo ang mga taga-Orient na ito, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Naniniwala ako sa iyo. Dahil sa paniniwala ko sa iyo, sunod-sunod na nawawala ang mga nasasakupan ko at sunod-sunod na nasugatan. Sabi, itinaas ni Sato ang kanyang kamao at tinamaan ang buto ng ilong ni Yang Jian. Nabasag ni Su Rui ang ilong ni Yang Jian noon, sa oras na ito, siya ay malubhang nabasag, at ang bali ay direktang nabasag. Agad na pinahiran ng luha ang mukha ni Yang Jian. Huling bumulwak ng marahas ang dugong kanina lang hindi tumitigil. Lumabas ito. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa oras na ito, nagkaroon ng palakpakan. Kabanata 1832. Kung hindi ay ililibing ka kasama ko. Si Yang Jian ay hindi kailanman nakaranas ng gayong kaiyahiyang sandali. Bilang kaitiwala ng amo, marami rin siyang panganib na naranasan at maraming nasugatan, ngunit ang mga pinsala sa oras na iyon ay maaaring pareho sa mga pinsala sa kasalukuyan. Ngayon ay binubugbog ako ng isang oriental na lalaki na humawak sa kanyang damit, at sa harap ng napakaraming tao. Gustong lumaban ni Yang Jian, ngunit alam niya na kahit lumaban siya, hindi siya ang magiging kalaban ng kalaban. Ang pagkawalang ito, matitiis lang niya ito ng biglaan. Gayunpaman, sa oras na ito, paano maaaring pumalakpak ang sinuman? Tumingin si Yang Jian sa direksyon ni Su Rui ng malabo. Natagpuan niya na ang lalaking nanalo ng daan-daang milyong dolyar ay pumapalakpak sa kanyang mga kamay na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi B. Alam ng lalaking ito kung paano niya ipapalakpak ang kanyang mga kamay ng ganito. Hanggang saan ang galit ng mga oriental na tao. Sa oras na ito, naisip ng ibang mga sugarol sa silid na si Su Rui ay baliw. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Napakagaling, napakagaling. Nakangiting sinabi ni Su Rui. Sana ay patuloy kang lalaban, mas kapana panabik ang laban, mas mabuti. Pagkatapos sabihin ito, umiling si Su Rui. Daliri. Kung gusto mong mag-away, awayin mo muna, at manunood ako ng saya sa tabi. Nang marinig ito, ang galit sa mukha ni Sato ay hindi makontrol anuman ang mangyari, itinapon niya sa isang tabi si Yang Jian, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang mahabang kutsilyo. Sa tingin mo mamatay ka? Ayaw munang guluhin ni Sato si Su Rui, ngunit bilang resulta, paulit-ulit na pinukaw ng taong ito ang kanyang sarili, at talagang hindi niya kinaya. Ngayon, gusto kong tadterin ang taong ito hanggang mamatay on the spot. Sa pagharap sa Oriental Master na ito, hindi kinakabahan si Su Rui. Ang kanyang mga kamay ay hindi na pumapalakpak, ngunit nakabitin sa kanyang tagiliran, handang i-activate anumang oras. Gayunpaman, sa oras na ito, isang mapanuksong pagbulyaw ang lumabas na sa bibig ni Li Zuxian.
Talagang itinapon ng dalaga ang mahahabang binti at inihagi sa baywang ni Sato. Napakatapang ng babae. Napakabilis ng sipa na ito na mahirap iwasan ng mga ordinaryong tao. Ngunit biglang itinaas ni Sato ang kanyang mahabang kutsilyo patungo kay Lee Zushan. Hinati niya ang kanyang mga paa at ginamit ang pag-atake sa halip na ipagtanggol. Sa kasong ito, maaari lamang bawiin ni Lee Zushan ang kanyang mga binti. Gayunpaman, habang binawi niya ang kanyang mga binti, nangangahulugan ito na mawala sa kanya ang pinakamahusay na pagkakataon na umatake. Ang sword light ni Sato ay nasa kanya na parang anino at pinost ito. Sa ganoong lakas, hindi katakataka na maaari mong saktan si Kawashima, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay nakatakdang mamatay ngayon upang humingi ng tawad. Tumawa si Sato, at ang liwanag ng espada ay biglang naging marahas. Nakikita ni Tsurui na ang lakas ng oriental na lalaking ito ay katulad ng kay Lee Zushin. Ngunit ang kalaban ay may matalim na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, na naging bonus sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, si Lee Zushin ay nasa matapos matalo sa offensiba, ito ay nasa dehado. Mainit talaga ang atake ni Sato, dahil napakaraming tao sa paligid. Medyo nahadlangan ang liwanag ng kutsilyo niya. Gayunpaman, ang taong ito ay walang pakialam kung hindi niya sinasadyang sakta ng mga inchik. At siya ay naglaslas ng maraming beses ng sunod-sunod. Pagbaba, si Lee Zushin ay hindi nasugatan, ngunit ang mga security personnel ng nakapalibot na Chanma Clubhouse ay napuno ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, ilalabas na niyang Jien ang kanyang baga. Ngunit ano ang maaaring gawin tungkol dito? Nakipagsanib puwersa siya sa kanyang mga puwersang panseguridad at hindi katugma sa mga Oriental VIP na ito. Si Lee Zushin ay napapaligiran na ng mga panganib. Sa katunayan, kung maaari niyang bigyan siya ng isang madaling gamitin na sandata, ang dalawang panig ay dapat pa ring gumuhit. Makikita na ang tunay na lakas ng Sato na ito ay dapat ding half-step high strength. Bigyan mo ako ng kamatayan. Sa oras na ito, ang ruta ng pagtakas ni Lee Zushin ay naharang ng dalawang itim na suit, at napatay na ni Sato ang kanyang mga pulang mata, at wala siyang pakialam sa aksidenteng pananakit ng iba. Putulin. Ang talim ay naglaslas sa dibdib ng isang itim na suit, at sa bloodshot, ang matalim na talim ay patuloy na umaatake sa dibdib ni Lee Shueisen. Dahil hindi magawa ni Lee Zushin ang uri ng bastos na pag-uugali ni Sato laban sa mga inosenteng tao, nakaharang ang kanyang daan, at malapit na siyang masaktan ng talam. Hanggat hinihila ni Lee Zushin ang itim na suit sa tabi niya, maaari niyang harangan ang kutsilyo, ngunit talagang hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Itinaas niya ang kanyang mga braso, handang gamitin ang kanyang mga buto sa braso para harangin ang pag-atake ng kalaban. Pumunta ka sa impyerno, sigaw ni Sato na nagbubunyag ng ngisi. Ngunit, sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na hangin na umiihip mula sa gilid, at isang napakasamang pakiramdam ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaagad pagkatapos, tila naramdaman ni Sato na bigla siyang nahadyap ng humaharurot na sasakyan. Dahil sa maringal na puwersa ay hindi na siya makalaban, at ilang beses siyang natamba sa isang iglap metro. Hindi niya napigilan ang kanyang katawan at nakabunggo siya ng ilang samurai, kaya agad nahiya itong grupo ng mga lalaking oriental na kanina pa agresibo. Ayos ka lang ba? Tumingin si Tsurui kay Lee Zushin at sinabi. Hindi inaasahan ng huli na kikilos si Tsurui, kaya umiling siya at sinabing ayos lang siya. May malinaw na pagkabigla sa mga mata ni Lee Zushin. Dahil sa sandaling bumaril si Tsurui, malabo lang niyang napansin ang pinagdaanan ng kalaban. Ang bilis ni Tsurui ay napakabilis at napakabilis, lumipad. Lalong nabigla si Lee Zushin nang maisip niyang mahuli siya ni Tsurui nang mahulog siya sa ring. Ang lakas ng lalaking ito ay maaaring higit pa sa kanyang imahinasyon. Bago pa makapagsalita si Lee Zushin, sumigaw si Sato. Patayin silang lahat para sa akin. Matapos isigaw ang pangungusap na ito, nagluwa si Sato ng poof. Sa isang subo ng dugo, ang sipa lang ni Tsurui ay tumama sa kanyang mga panloob na organo, dahilan upang mawala ang kanyang kakayahang lumaban muli. Nang mangyari ito, ang lahat ng mga bisita ay isa-isang nagtatago sa mga sulok, sa takot na maapektuhan ang kanilang mga sarili. Dumudugo ang puso ni Yang Jian nang makita niya ang sitwasyong ito. Simula ngayon,
Tiyak na magkakaroon ng mabigat na anino ang mga bisitang ito sa Pegasus Club sa kanilang mga puso. At malamang na hindi na sila muling makakasugal dito, ito ay irresponsible para sa sarili nilang buhay. Ang Chanma Club ay nagtrabaho ng husto sa maraming taon, mula ngayon, lahat ng ito ay masisira. Dahil hindi nagpadala ng senyales si Surui. Hindi pa rin kumibo si Lee Changfeng at nakabantay lang sa gilid. Ngayon, sa magulong eksena, walang nakapansin kina Liang at Lee Changfeng, dalawang kalmadong tao. Maraming mandirigmang Oriental ang sumugod patungo sa Surui. Nang siya ay magbabaril, muling nanguna si Li Zhuxian. Dahil ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kalaban, at ang kanyang mahahabang binti ay salit-salit na gumagalaw, hindi niya matulungan ang ilang Oriental samurai na may mga kutsilyo. Sa isa laban sa 5, si Li Zhuxian ay maaari pa ring magkaroon ng mataas na kamay, na hindi madali. Gayunpaman, sa mga mata ni Surui, kailan ito matatapos? Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at nagkusa na sumali sa labanan. Sa isang suntok, tumalsik ng dugo ang isang samurai at nahulog. Kaagad pagkatapos, hindi man lang ito nilinga ni Surui, marahas niyang inikat ang kanyang katawan, at ang marahas na whip leg ay hinayla palabas sa gilid. Isang samurai na gustong sumilip sa kanya ay sinipa ng letigo. Ang mga tadyang ay lumubog sa isang malaking lugar, at hindi ko alam kung ilan ang nabali. Sa pagkakataong ito, sinipa rin ni Li Zhuxian ang mga braso ng dalawang samurai. Ang aktibong pag-atake ni Surui ay parang tigre na pumapasok sa kawan. Sa buong lakas niya, ang mga mandirigmang iyon ay hindi niya mga general. Sa harap ng ganoong sitwasyon, Tiang Jian ay masyadong tamad na kumilos. Masyadong malakas si Surui, kahit na ipadala niya ang lahat ng miyembro ng security team, hindi ito magiging sapat para sa kalaban. Sa oras na ito, isang matinding pagkadismaya ang umusbong sa puso nitong may kakayahang general. Napansin ng isang Oriental warrior si Zhang Ziwei, sumigaw at tumalon sa kanya, sinusubukang i-hostage siya. Sa sitwasyong ito, hindi nagpanik ang pinuno ng chapter ng Qinglonggang. Hinailan niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang leather na pantalon, at isang maliit, pinong pilak na pistola ang lumitaw sa kanyang kamay. Bang! Nagpaputok si Zhang Ziwei nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa tunog ng putok ng baril, biglang tumahimik ang buong bulwagan. Bago ang Oriental Samurai na iyon ay sumugod sa katawan ni Zhang Ziwei, ang kanyang figure ay biglang tumigil, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, si Zhang Ziwei ang naging focus ng lahat ng mata. Ang akala ng mga tao ay medyo hindi kapanipaniwala, paanong ang mahinang babaeng ito ay kukunan ng shot na iyon nang hindi kumukurap at nanginginig. Paano nila malalaman na itong medyo mahinang mukhang dilag na palaging namamahala sa bulwagan ng pagpatay ng Qinglonggang? Kaagad pagkatapos, nagpaputok si Zhang Ziwei ng 3 putok ng walang pag-aalinlangan, na nagpatomba ng 3 tao. Kahit na ang hanay ng maliit na pistola na ito ay hindi malayo, sapat na upang harapin ang mga Oriental na ito ng malapitan. Hindi rin tumigil sina Surui at Li Zhuxian. Maliban sa ilang ungol, wala nang naglakas loob na magsalita pa sa hall. Napakagaling. Pinalakpak ni Surui ang kanyang mga kamay at binigyan ng thumbs up si Zhang Ziwei. Namula ang magandang mukha ng huli, at iniligpit niya ang pistol. Sa tingin ko dapat tayong maging magkaibigan. Inunat ni Surui ang kanyang kamay kay Li Zhuxian. Taglit na nag-alinlangan si Li Zhuxian, ngunit binigyan pa rin ng isang sampal si Surui. Ang mga babae ay sumasamba sa makapangyarihang opposite sex, kung si Surui ay hindi naging ganoon kalakas, malamang na hindi siya mananalo sa high five mula kay Li Zhuxian. Siyempre, sa pananaw ni Surui, talagang matapang si Li Zhuxian. 2 beses siyang bumaril sa harap ni Surui. Lahat sila ay nagpakita ng magagandang katangian ng babaeng ito. Lumapit si Surui kay Yang Jian, itinuro ang nakakalat na mga taga-silangan, at ngumiti. Ngayon, sa tingin ko ay dapat mabilad sa araw ang Chanma Clubhouse ng ilang sandali. Son, ano sa tingin mo? Pinandilatan ni Yang Jian si Surui nang hindi nagsasalita. Ang mga salita ng kabilang partido na nakalantad sa araw ay nagparamdam kay Yang Jian ng hindi maipaliwanag na takot. Bago matapos ang mga salita ni Surui, bigla niyang hinawakan ang kwelyo ni Yang Jian at itinaas ito gamit ang isang kamay. Tawagan mo ang boss mo. Limitado ang pasensya ko. Kung hindi ko siya makita sa loob ng 1 oras.
Igigibo ko ang Chanma Club. Muli, basagin muna ang signboard, at pagkatapos ay give A ng gusali. Demolisyon nitong Chanma Club. Nang marinig ang napakalakas na salita, nagtanong si Yang Jian ng may takot, "Sino ka?" "Hindi mahalaga kung sino ako, kailangan mo lang ipasa ang mga salita ko sa iyong amo, ligtas ka, kung hindi." Tumigil si Surui at pinaikit ang kanyang mga mata. "Kung hindi, ililibing ka nitong itim na singsing na kamao." Kabanata 1833. Isa pang tuktok Jonan. "Ilibing tayo kasama mo." Pagkatapos magsalita ni Surui, binitawan niya ang kanyang kamay, at agad na bumagsak si Yang Jian sa lupa. "Tumawag ka dali, huwag mong bingi-bingihan ang sinabi ko." Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Bilang resulta, nanginginig na kinuha ni Yang Jian ang kanyang mobile phone at sinimulang tawagan ang amo. "Hey, boss, ang Chanma Clubhouse ay nasira. Nag-aalangan na sinabi ni Yang Jian, sinabi sa iyo ng kabilang partido na pumunta sa loob ng isang oras, kung hindi, ito ay masisira." Matapos sabihin ang mga salitang ito, halos naramdaman ni Yang Jian na ang lahat ng kanyang lakas ay naubos. Gaano ba kawalang kakayahan ang gumawa ng ganoong tawag? Mula ngayon, hindi na babalik sa ngayon ang kanyang posisyon sa puso ng amo. Kahit na, malaki ang posibilidad na maharap siya sa isa pang mas mapanganib na sitwasyon. "Boss, napakalakas ng kakayahan ng kabilang partido, at lumabas din si Mr. Sato ng walang pahintulot." Bago matapos ang mga salita ni Yang Jian, kinuha ni Surui ang kanyang cellphone. "Ikaw ba ang boss? Sa tingin ko, mas nararapat na sabihin ko sa iyo kung ano ang susunod na gagawin." Nakangiting sinabi ni Surui. "Pumunta ka rito sa loob ng isang oras, kung hindi, ang iyong Chanma Club ay magiging huwag mo nang subukang panatilihin ito." Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba ni Surui ang telepono nang hindi hinintay na sumagot ang kabilang partido. Ibinato ang telepono sa mukha ni Yang Jian, ipinalakpak ni Surui ang kanyang mga kamay. "Pupunta ako rito, naghihintay na dumating ang iyong boss." Iniisip ng lahat na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Marahil, ang matinding eksena ng pagtama ng Mars sa lupa ay lilito sa loob ng isang oras. Nandito si Surui ngayon. Isang serye ng mga pagsasaayos ang ginawa para pilitin ang behind-the-scenes na boss ng Chanma Club. Ito ang kabisera, at ang kabilang partido ay nangangahas na makipagsabuatan sa mga samurai ninja ng silangan. Kaya lang sobrang tagal na niya. Siyempre, kahit na hindi lumitaw ang kabilang partido ngayon, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa layunin ni Surui. Ibabaligtad niya ang bawat tile ng Chanma Clubhouse, para hindi na umiral ang clubhouse na ito. "Excuse me, pwede mo ba kaming paalisin?" Sa oras na ito, sumigaw ang isang sugarol mula sa malayo, ang buong bulwagan ay puno ng dugo, at ang mga tao ay maaaring mamatay anumang oras. Ang mga maliliit na babae ay inis ang kanilang pantalon. "Walang problema." Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay. "Salamat. Salamat. Itikom na natin ang ating mga bibig." Paulit-ulit siyang pinasalamatan ng sugarol. Alam niyang lumampas na sa level niya ang level ng dalawang panig sa laban ngayon, kaya mas mabuting magtago na lang hanggat maaari. Pagkatapos lumabas, hinding-hindi na sila papayagan dito. Ito ay dahil sa mga chismis na kumalat ang balita, kung hindi ka mag-iingat, maaari kang humantong sa kamatayan. Ayaw ipagkalat ni Surui ang balitang ito ay isang napakaseryosong bagay para sa kanya. Ang isang paborebleng diskarte ay maaaring umatake sa mga kalaban mula sa antas ng opinyon ng publiko. Gayunpaman, kung gagawin ito, magdudulot din ito ng isang tiyak na antas ng gulat sa puso ng mga tao. Si Surui ay hindi isang tao na gagawin ang lahat para makamit ang kanyang mga layunin, mga tao. Hindi gaanong makontrol ni Yang Jian sa oras na ito. Gusto niyang pakalmayan ang emosyon ng mga senior member na ito, pero sa oras na ito, hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Maraming sugarol ang sumugod sa pasukan sa takot, at bubuksan na sana ang pinto, ngunit sinipa ang pinto mula sa labas. Hindi, to be exact, itong gate na gawa sa purong bakal ay lumipad pataas. Smash patungo sa ilang mga sugarol. Nahaharap sa ganitong uri ng bigat at epekto, ang mga sugarol na ito ay hindi makalaban. Natamba sila ng ilang metro, at pagkatapos ay nahiga sa lupa na may dugo sa buong mukha at nahimatay. Sa sandaling ito, isang lalaking nakaitim ang lumitaw sa harap ng lahat. Parang sinipa niya yung mabigat na pinto.
Matangkad at payat ang taong ito. Kahit na ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na tela. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malakas na masungit na aura, at ang kanyang buong pagkatao ay nagpapakita rin ng isang nanlalamig na pakiramdam. Sino ang nangahas na sakta ng aking Oriental Samurai? May malalim na lalim ang boses ng taong ito. Nakakabaliw na, mukhang kakaunti ang mga master sa Chanma Clubhouse. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, at nakita niya sa isang sulyap na ang lalaking ito, na ang buong katawan ay nababalutan ng itim na baluti, ay talagang isang tuktok. Kahit na, ang kanyang lakas marahil ay hindi ito mababa sa sikat na templo sa Turtle Island. Dapat mong malaman na ang sikat na templo sa Turtle Island ay halos tumawid sa threshold ng tuktok ng Xiangnin, at pagdating ng panahon, ito ay tiyak na magiging isang Shenin. At sa harapan ko ang taong ito ay talagang kasing lakas ng sikat na templo sa Turtle Island. Ang talino daw talaga ni Toyo. Sa ibabaw, walang gaanong Jonan, ngunit sa katunayan, kapag nagsimula na talaga ang digmaan, sunod-sunod na lilito si Shenren. Gayunpaman, kahit na mataas ang lakas ng kalaban, hindi kailanman natakot si Surui sa mga kahirapan. Sa Xinghua, kahit na ang Diyos ng pagprotekta sa bansa kahit si Shinobi ay maaaring patayin niya sa buong buhay niya, lalo pa itong sumikat ng Shinobi. Oo naman, ang parehong sitwasyon tulad ng dati ay nangyari muli. Bago pa makasagot si Surui, muling tumayo si Li Zhuxianhe. Ako ito. Nagsalita siya ng mahina. Tinampal ni Surui ang kanyang noo, talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dapat ko bang purihin si Li Zhuxian para sa pag-uugaling ito? Sa katunayan, karamihan sa mga Oriental na taong iyon ay nasugatan ni Surui, ngunit matapang na tinanggihan ni Li Zhuxian ang responsibilidad. Ang babaeng ito ay mukhang medyo charismatic at matapang, hindi natatakot sa anumang panganib na maaaring dumating. Ang kalidad na ito ay talagang bihira. Gayunpaman, sa pananaw ni Surui, ang pag-uugali ni Li Zhuxian ay medyo hanggal. Hindi ba alam ng babaeng ito na hindi siya ang kalaban ng rurok na Jinnin? Sa sandaling ibigay ng kalaban ang lahat ng kanyang lakas, maaari niya itong patayin sa kalooban. Bilang karagdagan sa "Got a Warm Intestines" at "Chivalrous Courage", si Surui ay walang maisip na ibang salita sa ngayon. Umiling si Surui, kumakbang pasulong, hinawakan ang braso ni Li Zhuxian, at sinenyasan siyang tumayo sa likuran. Hindi mo kailangang managot para sa akin. Bahagyang ngumiti si Surui. Hindi ko kailanman binigyang pansin ang ganitong uri ng bagay. At nang lumitaw ang rurok na ito na Jonan. Lahat ng mga mandirigma sa silangan na natalo, maliban sa mga hindi makatayo, lahat sila ay nag-aatubili na itinaas ang kanilang mga katawan at nagsimulang humarap sa kanila. Itong Peak Junan sulot. Napakataas yata ng status ng taong ito. Maging si Sato, na nabugbog ng may malubhang pinsala sa loob, ay nahihirapang tumayo. Mr. Miyamoto, sorry sa pag-istorbo sa iyo. Sabi niya, at tumalsik siya ng isa pang subo ng dugo. Isang bangkos ng walang kwentang basura. Malamig na bamantong hininga itong si Mr. Miyamoto. Bahagyang ngumiti si Surui. Oo, isa talaga itong grupo ng walang kwentang basura, dahil basura ito, hayaan mo akong tulungan kang linisin ito. Sabi, biglang sumabog ang katawan ni Surui, at pagkatapos ay binaril si Sato. Dahil masyadong mabilis ang takbo ni Surui, kaya nang malaman ni Miyamoto na may mali, huli na ang lahat. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang katawan ni Surui sa posisyon kung saan nakatayo noon si Sato. At si Sato ay sinipa ito at lumipad sa malayo, at pagkatapos ay hinampas sa metal na dingding ng bulwagan. Bang! Sa mahinang tunog, bumagsak si Sato sa lupa at nahimatay. Matagal nang hindi nasisiyahan si Surui na makita ang taong ito. Walang habas na nilaslas niya ang mga inchik, at dapat ay binayaran niya ang presyo. Naputol man lang ang sipa ni Surui. Malubhang nasugatan din ang kalahati ng kanyang tadyang at internal organs. Kahit na-operahan siya, hindi siya makaka-recover sa kalahati ng kanyang kasaganaan. Nang makita ito, agad na nagpakita ng makapal na ekspresyon ang mukha ni Mr. Miyamoto. Mapanglo. Ano ang kay-abangan? Ito ay kay-abangan. Ang kabilang partido ay naglakas loob na bugbugin si Sato ng seryoso sa harap niya. Ito ang pinakadirektang provocation.
Sa pagtingin sa mga galaw ni Surui, ang tila kalmadong mga mata ni Li Zuxian ay bahagyang kumislap. Ang mga kilos ni Surui ay talagang nangingibabaw, at hindi niya napigil ang sumigaw ng maluwag. Bigyan mo lang ako ng pabor, huwag kang magpasalamat. Matapos sipin si Sato, marahang iwinagayway ni Surayan ang kanyang kamay. Pagkatapos iwagayway ang kanyang kamay, inihampas ni Surui ang kanyang paa sa gilid. Sa tabi niya ay ilang Oriental samurai na halos hindi na nakatayo. Napatalsik silang lahat ng sipa na ito, at nabali silang lahat. Ayaw pa nilang tumayo ng ilang buwan. Nagpakita ng malamig na liwanag ang mga mata ni Miyamoto, at sumigaw siya. Talagang nanliligaw ito kay kamatayan. Malinaw, ang kay-abangan at lakas ni Surui ay lumampas sa kanyang imagine. Matapos makarating sa Huaxia, hindi pa nakilala ni Miyamoto ang isang Chinese na nang-ahas na guluhin siya. Sa kagandahang loob ng kamatayan. Bahagyang ngumiti si Surui. Halika, kung gayon, at tingnan kung aalisin ko ang iyong pugad. Bago pa siya matapos magsalita, tumaas na sa ere ang figure ni Miyamoto. Bahagyang dumampi sa lupa ang mga daliri ng paa ng lalaking ito, at mabilis siyang lumipad patungo sa Surui. Tulad ni Yamamoto Jizhan, nilinang din niya ang Sogen at Chinggong sa sukdulan. Iniunat ni Surui ang kanyang kamay at hinawakan ang dalawang Oriental samurai, at bigla itong itinapon. Kaya, ang dalawa sa kanila ay sumabog patungo sa posisyon ni Miyamoto na parang mga kanyan. Umalis ka sa daan. Nagsimula na ang offense iba ni Miyamoto, paano siya haharrange ng iba kahit sa sarili niya. Ang kanyang mga kamao ay pasuray-suray, direktang sumasabog sa dalawang mandirigma sa malayo. Ang dalawang taong ito ay malubhang nasugatan ni Surui, at hindi na sila makakaligtas pagkatapos ng pag-atake ng ganito. Ngunit sa sandaling ito, lumiwanag na ang figure ni Surui at lumitaw sa harap ni Miyamoto sa isang iglap. Dahil kaka-knockout ni Miyamoto sa dalawa sa kanyang mga nasasakupan at ang kanyang katawan ay nasa himpapawid pa rin, ang pag-atake ni Surui ay nahuli sa kanya. Gayunpaman, ang rurok na Jonan ay may dalawang brush, nang walang tulong sa hangin. Pinilipit ng lalaking ito ang kanyang katawan, iniwasan ang kamao ni Surui, at pagkatapos ay hinampas ang kanyang mga balikat. Ang kaliwang kamao ay hamampas kay Surui. Gayunpaman, hindi umiwas man lang si Surui, at muling itinaas ang kanyang kamao, sinuntok ang Miyamoto kaminin na ito. Boom! Sa sandaling nag-cross ang dalawang tao, talagang nakumpleto nila ang napakaraming aksyon. Nang magkabanggaan ang mga kamao, isang muffled sound ang kumalat sa kanilang paligid. Tila may mga alon ng hangin na nakikita ng mata dahil sa banggaan na ito. Chapter 1834. Pumasok ka at hampasin mo ako. Dahil sa banggaan ngayon lang ay hindi komportable ang mga taong walang kasanayan sa martial arts at gustong samuka ng dugo. Ganito ba ang pakiramdam ng head-to-head confrontation sa pagitan ng top masters? Pinagmasdan ni Yang Jie ang lahat ng ito sa hindi kalayuan, at ang kanyang mga mata ay lubos na nabigla. Sa kanyang opinyon, si Miyamoto Joren ay isang maladyos na nilalang. Pagamat si Yang Jie mismo ay nag-practice ng martial arts. Hindi man lang niya matalo ang mga daliri ni Miyamoto. Ang kabilang partido ay ang rurok, at nahihirapan si Yang Jie na tumangala. Ngunit nagawa ni Surui ang isang tunggalian sa kalaban. Sa wakas ay natanto ni Yang Jie kung gaano kalaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Kanina ko pa iniisip na harangin si Surui, pero ngayon parang braso lang ito ng lalaki at kotse. Halos magkasabay na lumapag sina Surui at Miyamoto, ngunit may kaunting pagkakaiba pa rin sa pagitan nila. Pagkalapag ni Surui, umatras lang siya ng isang hakbang at nakipagkamay. Para naman kay Miyamoto, umatras siya ng ilang sunod-sunod na hakbang, at namamanhid ang buong kanang braso niya. Puno ng kilabot ang puso niya. Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihang lumaban ang tila kalmadong mga Chinese na ito? Ang lakas ng suntok na ito ay tila mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Ginamit ni Miyamoto ang kanyang lakas para iwaksi ang pamamanhid, pagkatapos ay bigla niyang tinapakan ang kanyang mga paa at muling sumugod kay Surui. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw siyang kalabanan ni Surui. Isang figure sa isang tangsot ang bumaril na mula sa gilid, na nakalabas ang kanyang mga palad, bumaril patungo kay Miyamoto. Sa wakas nakagawa na si Li Changfeng.
Itinuon ni Miyamoto ang lahat ng kanyang atensyon kay Tsurui, sinong mag-aakalang mayroon pa ring nangungunang manlalaro na hindi hihigit kay Tsurui. Boom! Sa magkasunod na dalawang palad, lahat sila ay nagsample ng mariin sa tagiliran ni Miyamoto. Ang mood ni Lee Changfeng ay nagbago kamakailan, at siya ay gumawa ng isang mahusay na tagumpay. Ang lakas ng kanyang buong lakas na suntok ay tiyak na hindi mas mababa sa Tsurui. Si Miyamoto ay hindi makaiwas sa dalawang palad na ito, at ang putok ay lumipad ng higit sa 10 metro sa hangin, at pagkatapos ay tumama sa metal na dingding ng bulwagan. Sa pagkakataong ito, halos ang buong bulwagan ay parang nanginginig ang mga pader. Tumausdos pababa ang katawan ni Miyamoto, at ang pader sa likod niya ay nabutas dahil sa impact. Ang dalawang palad ni Lee Changfeng na ito ay tila isang maliit na pahayag, ngunit ang lakas ng pag-atake na nabuo ng mga ito ay sadyang nakakatakot. Nang bumagsak ang katawan ni Miyamoto sa lupa, sinampal na ni Lee Changfeng ang kabayo at napatay siya. Iniunat niya ang palad niya at bumaril patungo kay Miyamoto. Ang huli ay maaari lamang umiwas sa oras na ito. Itinaas niya ang lakas ng buong katawan niya, pero nataman pa rin siya sa balikat. Gayunpaman, ang kanyang depensa ay walang gaanong epekto. Ang palad ni Lee Changfeng ay tuluyang nabasag ang balikat ni Miyamoto. Ganap na pagdurog ng lakas. Si Tsurui ay tamad na tumingin pa, tumalikod siya at naglakad sa harap ni Yang Jian. Ito si Huaxia, hindi oras ng mga Oriental ang magalit, at walang alinlangan na ikaw ang tumulong kay Joe at inabuso siya. Panipi. Nakaharap sa mga mata ni Tsurui, si Yang Jian sa wakas ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ang lakas ng kabilang partido ay hindi niya kayang abutin. Ngayon, ang boss ay dapat lumapit. Ngayon na. Si Mixiao naman sa kabila, sa sobrang takot niya ay nabasa niya ang pantalon niya. Sa wakas ay nauunawaan na ng taong ito kung anong makapangyarihang nilalang ang kanyang pinupukaw. Maaari mong durugin ang iyong sarili gamit ang iyong mga daliri. 5 bilyon, huwag kalimutan. Nakita ni Tsurui ang duwag na tingin ni Mixiao, at sinabing may bahagyang ngiti. Agad na nagsimulang tumawag sa bahay si Mixiao nang nanginginig. At, gusto kong ipaalala sa iyo na tutulungan ako ng Chanma Club na i-cash out ang taya na ito. Kung hindi ito magagawa ng Chanma Club, maaaring wala ka ng lugar na matitirahan sa China. Dahil sa sinabi ni Tsurui, muntik nang mahulog ang telepono ni Mixiao. Walang pakialam si Tsurui kung gaano kalaki ang maibibigay ni Mixiao sa kanya, ang mahalaga sa kanya ay ang pagpaparamdam sa ganitong uri ng tao na humanga sa iba ang puso. Ipaalam sa ikalawang henerasyon ng mga playboy na tulad ni Mixiao na mas mataas ang bundok kaysa bundok. Marahil, ito ay higit sa 5 bilyon para maging komportable si Tsurui. Oo, nakatayo sa kasalukuyang taas, ang paningin ni Tsurui ay naging napakatagal. Sa oras na ito, natapos na ni Lee Changfeng ang labanan. Pagaman ng Miyamoto joinan na iyon ay matigas ang ulo. Pagkatapos niyang mawala ang unang pagkakataon, siya ay kontrolado ng iba ng hakbang-hakbang, at ang magkabilang balikat ay binasag ni Lee Changfeng. Isang rurok na si Jonan na napakayabang noon, nakahiga lang sa lupa ng napakalambot. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata at naglakad sa harap ni Miyamoto. Noong nakaraan, pumunta ako sa Toyo at pumatay ng ilang tao. Hindi agad sinimulan ni Tsurui ang pagtatanong kay Miyamoto, ngunit mahinang sinabi. Kilala mo ba kung sino ang pinatay ko? Puno ng dugo ang mukha ni Miyamoto. Pagharap sa tanong ni Tsurui, huminga siya ng malakas. Ang kanyang pangalan ay Turtle Island Famous Temple. Bahagyang ngumiti si Tsurui. Hindi ko alam kung nakikilala mo ang taong ito, ang kanyang lakas ay katulad ng sa iyo. Ni Miyamoto bahagyang nanginig ang katawan. Isang kislap ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit ang isang ito ay hindi maitago kay Tsurui. Sa tingin ko dapat kilalanin niyo ang isa't isa, tama ba? Nakangiting tanong ni Tsurui. Hindi sumagot si Miyamoto. Ang katahimikan ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Tinapik ni Tsurui ang ulo ni Miyamoto. Para kay Miyamoto, isa itong talagang nakakahiya na hakbang. Pwede mo akong patayin. Mas maraming tao ang darating para ipaghiganti ako. Maghiganti ka, nakangiting sinabi ni Tsurui. Narinig ko na oo, ang iyong Panginoon na si Guo Shanhong ay napaka-protective, umaasa ka ba sa kanya? Guo Shanhong. Matapos marinig ang pangalang ito, mas lumakas ang hindi inaasahang kulay sa mga mata ni Miyamoto. Nanginginig pa ang katawan niya nang hindi mapigilan.
Hindi inaasahan ni Miyamoto na sasabihin ni Surui ang pangalan ng kanyang amo kapag binuka niya ang kanyang bibig. Napakalakas ng mga ambisyon ni Wei Shanhong. Napangiti si Surui ng mapanokso. Isa lang akong ninja. Hindi magandang manatili sa Dongyang at gusto kong matuto mula sa grupong Yamamoto, sinusubukang palawakin ang kapangyarihan. Sa Huaxia, sa tingin mo ba napakadaling guluhin ang underground world? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Itinanggi ni Miyamoto ang mga salita ni Surui. Tulad ng alam ng lahat, ang kanyang pagtanggi sa oras na ito ay walang alinlangan na katumbas ng pag-amin sa pahayag ni Surui na nakabalat kayo. Hindi mo maintindihan. Ang mukha ni Surui ay nagpakita ng hindi maipaliwanag ng ngiti at pagkatapos ay sinabi niya. Pagkatapos kong patayin ang sikat na templo sa Turtle Island, isang matandang lalaki ang dumating upang ipaghiganti siya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Natigilan si Miyamoto. Patay na rin ang matandang iyon. Parang Wei Shanhong ang tawag sa kanya. Tumingin si Surui kay Miyamoto na may mapaglarong tingin. Ano? Hindi na makapagkunwaring kalmado si Miyamoto tulad ng dati. Imposible ito. Sa iyong lakas, paano mo mapapatay ang aking amo? Tinabi ito pagkatapos ng pangungusap, sa wakas ay napagtanto ni Miyamoto na nahulog siya sa butas na hinukay ni Surui. Lumalabas na kayo ay talagang mga taga-Hongmen sa Guishan Mountain. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Bagamat malakas ang martial arts ng kabilang partido. Wala talaga siyang karanasan sa interogasyon. Siya ay bumuo ng mga paa at isang simpleng pag-iisip. Pagkatapos ng kaunting set, buo ang pag-amin ng kabilang partido. E ano ngayon? Naramdaman ni Miyamoto na pinaglalaroan siya at puno ng galit. Gayunpaman, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sinabi ni Surui. Talagang namatay si Wei Shanhong sa aking mga kamay. Siyempre, nakapatay din ako ng ibang tao, ang pangalan niya. Tila tinatawag itong Jiuyang Tianjun. Jiuyang Tianjun. Matapos marinig ito, tila tinamaan ng husto ang puso ni Miyamoto. Alam ni Miyamoto na si Jiuyang Tianjun ay isang god forbearance. Ang kanyang tunay na lakas ay mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon. Paano sila mamamatay sa kamay ng lalaking ito? Yumuko si Surui, oo sinabi ni Miyamoto. Nasa Huaxia ka, mayroon ka bang ibang kasabwat? Tumura ni Miyamoto. Wala akong sasabihin. Mukhang napaka-spy-like, napakaganda, sa tingin ko sandali, malamang na hindi ka masyadong mag-spy tinted. Sabi ni Surui, kinuha ang isang upuan gamit ang isang kamay, itinaas ito ng mataas, at pagkatapos ay ibinagsak ito. Sa itaas. At ang kanyang balikat, na nabali noon ni Li Changfeng, ay nasaksak ng binti ng upuan, at ang sakit ay halos hindi siya himetean. Madudurog na sana ang ngipin ni Miyamoto. Mga mandirigmang taga-silangan, kaya mong pumatay ngunit huwag manghiya. Patayin mo na lang ako. Ungol ni Miyamoto, paus ang boses, pula ang mga mata, at para siyang mabangis na hayop. Maaaring patayin ang mga scholar at hindi mapahiya. Ang pangungusap na ito ay mula sa Huaxia, kayong mga taga-silangan ay hindi dapat mang-plagiarize. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti. Kayong mga mandirigmang Oriental ay hindi may insulto, ang mga Inchik ba ay may insulto sa inyo? Kaya mabuti, hahayaan kitang mabuhay at mamatay ngayon. Sabi, itinaas niya ulit yung upuan, tapos nahulog ng malakas. Ang mga binti ng upuan ay malapit nang tumusok sa nabasag na balikat ni Miyamoto. Ang kanyang mga sigaw ito ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan, at lahat ay nakaramdam ng panginginig ng marinig ito. Nakita ni Surui kung paano tretuhin ng mga Oriental na taong ito ang mga Inchik noon. At sinabing ang mga scholar ay maaaring patayin ngunit hindi nahihiya, napakabuti, hayaan silang magkaroon ng magandang pakiramdam ngayon kung ano ang isang insulto. Ang mukha ni Miyamoto ay namumula sa sakit at ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Bigyan mo ako ng kamatayan, bigyan mo ako ng kamatayan. Walang ekspresyon ang mukha ni Surui, sunod-sunod, tinutusok-tusok lang ang mga binti ng upuan ng ganito, na nagmumukhang gulat na gulat sa mga tao, at patuloy na sumisigaw at sumisigaw. Dalhin mo lahat. Lahat ng gusto mong gawin ay ipinaliwanag, kung hindi, patuloy kitang pahihirapan ng ganito, at hindi ka mamamatay kung gusto mo. Malamig na sabi ni Surui. Kahit na si Miyamoto ay pumapatay ng mga tao sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung bakit, nang marinig niya itong sinabi ni Surui, hindi niya nakontrol ang mga panginginig ng ilang magkakasunod na beses.
Patayin mo kami kung may kakayahan ka. Anong klaseng bayani ito? Kayong mga may sakit sa silangang Asya na karapat-dapat na mapunta sa impyerno. Hindi na nakatiis ang isang Oriental samurai at sumigaw. Siya ay nasugatan ni Li Zuxian noon, ngunit ngayon ay halos hindi na siya makatayo. Huminto si Surui at tumingin sa lalaking malamig na nagsalita. Sa tingin ko, sa lalong madaling panahon, pagsisihan mo na hindi ka dapat magsalita sa oras na ito. Papayagan na kita. Naiintindihan ko, sino ang dapat mapunta sa impyerno. Naglakad na si Li Changfeng sa likod ng Oriental Samurai at hinawakan ang kanyang braso. Itapon mo siya, sabi ni Surui. Kahit na ang Oriental Warrior ay nahihirapan, ang braso ni Li Changfeng ay nanginginig at siya ay itinapon sa gilid ni Surui mula sa malayo. Hindi na binigyan ni Surui ng isa pang pagkakataon ng Oriental Samurai na magsalita. Nang malapit nang lumipad ang samurai sa kanyang harapan. Itinaas niya ang upuan sa kanyang mga kamay at ibinaba ito ng malakas. Boom! Ang Oriental Samurai na ito ay nabasag sa lupa. Nabasag ang upuan. At ang kanyang mga buto ay malamang nakatulad ng upuan na ito. Tumingin si Surui sa kanyang relo. Huwag maghintay, hayaan ang lahat na pumasok at suntukin ako. Kabanata 1835. Ay dakang ang iyong buntot upang iligtas ang iyong sarili. Binigyan ni Surui si Yang Jian isang oras bago. Kung hindi sumipot ang kanyang amo, masisira ang Chanma Clubhouse. Give in muna ang signboard, at pagkatapos ay basagin ang gusali. Siyempre, ito ay magdudulot ng malaking pagkalugi. Kung hawak ni Surui ang Chanma Clubhouse sa kanyang mga kamay. Kakailanganin niyang i-renovate ito, na nakakaubos ng oras, labor-intensive at magastos. Gayunpaman, hindi gusto ni Surui ang Chanma Club na ito. Maglakas loob na magkaroon ng ganitong malaking pagsasabuatan dito, pagkatapos ay hahayaan ni Surui na ang mga bagay na ito ay ganap na malantad sa araw. Kahit na hindi mo ipaalam sa publiko, kailangan mong ipaalam sa mga malalaking tao sa itaas. Pagamat dumating sina Surui at Liang at iba pa upang malaman ang impormasyon sa pagkakataong ito. Ang mga pinuno at katulong ng Qinglonggang ay ipinadala, at ang mga elit ng Qinglonggang ay natural na kailangang magtipon sa malapit. Nang marinig ito, si Yang Jian ay likas na sumigaw. Hindi ba't sinabi mo na magbibigay ka ng isang oras bago? Wala pang kalahating oras, hindi ka na makakabalik sa sinabi mo. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niyang hindi ito maganda. Nang magsalita pa lang siya, nakalimutan na niya kung gaano kalakas si Surui. Ano ang iyong ideya ng pakikipagsabuatan sa mga Oriental? Lumakad si Surui sa harap ni Yang Jian na may panunuya, at kinuha ang kwelyo ng isa gamit ang isang kamay. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa ngayon? Walang pinagkaiba sa mga traidor at traidor na yan. Pagkatapos magsalita, sumuntok si Surui at tinamaan ng malakas sa tiyan si Yang Jian. Hooray! Ang katawan ni Yang Jian ay pumulupot at naging isang higanteng hipon, at isang subo ng maasim na tubig ang bumulwak mula sa kanyang esophagus, bumulwak ng napakalakas. Mga traidor! Traidor! Ang dalawang salitang ito ay parang dalawang malakas na sampal, na nagpapainit sa mukha ni Yang Jian. Maaari mong sisihin ang iyong amo, ngunit isa kang katulong at alipin. Nilakasan ni Surui ang kanyang boses at muling sumuntok, tinamaan ito ng malakas sa tiyan ni Yang Jian. Naramdaman na lamang ng huli na nagsisimula ng bumaliktad ang kanyang buong tiyan, tila sisubog na ang kanyang tiyan, at nagkaroon ng pagsabog ng kumbulsyon. Lumuhad siya sa lupa at tuloy-tuloy ang pagsusuka. Kahit na naisuka na niya lahat ng pagkain at acid sa tiyan niya, nag-uutol pa rin siya. Ang suntok ni Surui ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang tiyan. Hindi pinansin ni Surui si Yang Jian, kinuha ang kanyang mobile phone, at tinawagan ang amo ng huli. Gayunpaman, ang tawag ay hindi nakakonekta, at ang voice prompt na, ang numero na iyong nadial ay wala sa lugar ng serbisyo. Wala sa lugar ng serbisyo. Bakit wala ito sa lugar ng serbisyo? Mas malamig pa ang ngiti sa mukha ni Surui. Tumakas ako palayo sa monghe, ngunit hindi ako makatakas mula sa templo. Sabi ni Surui, itinapon ang telepono, at mahinang sinabi, gawin mo. Ang lahat ng ito ay hindi lumampas sa kanyang inaasahan. Sa parking lot sa harap ng Chanma Clubhouse, dalawang van ang nakaparada ng kalahating oras. Pagpasok ng dalawang sasakyan ay hinaronggan sila ng mga security guard, ngunit ang driver ng truck ay nagwagayway lamang ng stick at pinatalsik ang mga security guard.
Sa oras na ito, sa wakas ay bumukas ang pinto ng kotse na nakalock, at ang mga hanay ng itim na suit ay tumalon mula sa loob. Ang mga lalaking ito ay mabangis at malalakas, na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at tila sila ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Parang walang madali. Ito ang battle hall ng Qinglonggang. Matapos maging deputy gang leader ng chapter, si Zhang Ziwei ang pumalit sa battle hall. Agad na binago ang orihinal na mode ng pagsasanay. Lubhang nadagdagan ang intensity. At sumali pa sa isang dayuhang mersenaryong paaralan, sa halaga ng malakihan upang mamuhunan ng pera, ngunit upang mapabuti din ang pagiging epektibo ng labanan ng Qinglonggang. Kahit na ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban ay hindi kailanman gagamitin sa buong buhay, hanggat umiiral ang kapangyarihang panlaban na ito ang garantiya ng tagumpay. Dalawang malalaking van ang bumaba na may hindi bababa sa 200 tao, at pagkatapos ay 3 van ang pumasok. Sa urban area, bawal pumasok ang mga truck, at hindi ko alam kung binati ba ng mga truck na ito ang mga kinauukulang departamento, pero pumunta sila ng walang harang. 2 sa 3 truck ay nakasuot ng itim na terno, at maraming pila ang nakatayo sa harap ng paradahan, na napakaganda. At nang bumukas ang pinto ng kasunod na van, 2 excavator ang dumagundong palabas mula sa loob. Ating gabi na noon, at kakaunti ang mga naglalakad sa kalsada. Kung hindi, ang paggalaw ay sapat para sa lahat ng pedestrian na huminto at manood. Pagkababa ng 2 excavator, hinarang sila sa pintuan ng clubhouse. Itinaas ng mataas ang balde, at pagkatapos ay hinampas sa signboard ng Chanma Clubhouse. Sa isang malakas na putok, ang gintong signboard ng clubhouse ay agad na naputol, pagkatapos ay napilipit at na-deform, nahulog mula sa itaas, at nahulog ng husto sa lupa. Mula ngayon, dahan-daang wawakasan ng Chanma Club ang kanilang buhay. Dahan-daang itim na suit ang bumuhos mula sa pasukan. May hawak silang mga martilyo at bakal na tubo. Hindi sila naparito para lumaban, kundi para gibain sila. Sa kanilang pagdagsa, nagkagulo na ang clubhouse. Ang mga mamahaling kristal na lamp ay nabasag sa mga piraso, at ang napakarilag na mga tile ay nabasag. Saan man tinulungan ng Qinglong ang lahat, walang maaaring lumago. Sayang naman. Sa oras na ito, magsimula ang isang Bentley na nakaparada hindi kalayuan sa clubhouse. At isang lalaki na naka-casual suit ay may hawak na ang calling card ay kinuha mula sa telepono, at pagkatapos ay umiling. Nabasag lang, ito ay isang demonstrasyon laban sa akin. May bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Kagagaling ko lang sa ibang bansa. Pinigyan lang ako ng ganoong show, wala talagang kwenta itong klase ng disarming. Habang nagsasalita, umiling siya, kumuha ng isa pang mobile phone, at nag-dial ng numero. Sa oras na ito, nagsimulang mag-vibrate ang earphone ni Yang Jian. Ito kung hindi mo susuriing mabuti, hindi mo ito mahahanap. Alam ni Yang Jian na ito ang amo na gumagamit ng lihim na paraan para makipag-ugnayan sa kanya. This way of communication, silang dalawa lang ang nakakaalam. Nanginig ang kanyang katawan, at napansin niyang hindi tumitingin si Surui sa kanyang direksyon, kaya tahimik siyang nakinig. Yang Jian, ano ang susunod nating gagawin? Sa tingin ko dapat mong malaman. Sabi ng lalaking nakasot sa telepono. Bahagyang nanginig ang katawan ni Yang Jian nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay lumitaw ang hitsura ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sino ang amo niya. Nakikita ba niya ang determinadong intensyon na ito? Ngunit alam niyang ang kanyang buhay ay ibinigay ng amo, at kung kailangan ng amo, kung gayon ang kanyang buhay ay maaaring kunin ng kabilang partido anumang oras. Hindi nagtagal, inilagay niya ang kwelyo ng bahagya, kinagat ang butones, at inilagay sa kanyang bibig. Ang paggalaw na ito ay napakatago at mahirap mapansin ng iba. Lumingon si Surui sa oras na ito at nakitang gumagalaw ang bibig ni Yang Jian, kaya sinabi niya, anong ginagawa mo? Ang itaas at ibabang ngipin ni Yang Jian ay nagdikit na, pagkatapos ay nabasag agad ang ibabaw ng butones, at isang likido na may labis na hindi kanais-nais na amoy ang sumabog sa kanyang bibig. Halos sa sumunod na segundo, naramdaman niyang parang may nakaharang sa kanyang trachea, at lalo itong nahirapang huminga. Nang makita ang namumulang mukha ni Yang Jian, nakaramdam si Surui ng matinding panganib. Bigla siyang sumugod at kinurot ang mukha ni Yang Jian, pinilit itong ibuka ang kanyang bibig. Gayunpaman, sa oras na ito, ang bibig ni Yang Jian ay puno na ng pula at itim na dugo.
Lumabas ang hindi ka nais-nais na amoy sa loob, dahilan upang muling isara ni Surui ang bibig ni Yang Jian. Ngunit maya-maya, ang itim at pulang dugo ay patuloy na bumubuhos mula sa bibig ni Yang Jian, na mukhang nakakabigla. Ang mukha ni Yang Jian ay lalong naging pula sa una, at pagkatapos ay dahan-daang namutla. Ang mga paa ay unti-unting nawala ng lakas, at dahan-daang bumagsak sa lupa. Naging mapula ang kutis ni Surui. Ganito lang ba? Tanong ni Zhang Ziwei, na medyo hindi komportable. Hindi nagtagal ay nawala ng hininga si Yang Jian. Instant fatality. Hindi ko alam kung anong klaseng lason ito. Ang lason ay sadyang hindi masusukat. Nakatitig sa katawan ni Yang Jian, nakaramdam ng bahagyang palpitation si Surui at sinabing, napakalupit nito. Ang ganitong uri ng init ay talagang lampas sa imahinasyon ni Surui. Upang maprotektahan ang kanyang sarili, iaalay niya ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Tanong ni Surui sa kanyang sarili, hinding-hindi niya magagawa ito. Dahil dito, mas naging alerto siya sa kalaban sa likod ng mga eksena. Naniniwala pa nga si Surui na ang taong ito ay maaaring nakatitig sa kanya sa malapit. Hindi magandang feeling na tinatamaan ka ng ganyang tao. Malamang, sa buong Chanma Club, bukod kay Yang Jian, walang nakakita sa totoong mukha ng kanilang amo, di ba? Si Surui ay nasa isang napaka-hindi komportable na mood. Habang naghihingalo si Yang Jian, huminga ng malalim ang lalaking nakaupo sa likod ng Bentley. Ako ay humihingi ng paumanhin. Pulong niya sa sarili, at tila siya mismo ay medyo mapanglo. Hindi ito ang gusto niyang resulta. Surui. Lahat ng nangyari ngayong gabi. Sa tingin ko, ilalagay ko ito sa iyong account. Ay nalalaya ng lalaki ang itim na rimmed na salamin sa kanyang mukha, at hindi napigilan ng transparent resin lens ang matalim na ningning sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi ako bumalik dahil sa iyo, ngunit dahil aktibo kang nakialam sa akin. Sa usapin, pagkatapos ay binabati kita, ang aming susunod na labanan ay ganap na magsisimula. Yang Jian, gusto kong humingi ng paumanhin muli, ngunit hindi ko makuha ang iyong bangkay pagkatapos ng mahabang pagsunod sa akin. Patag ang boses ng lalaki, at walang ekspresyon ang pinakinggan ng driver sa harap. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan, ipaghihiganti kita. Huling kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Maniwala ka sa akin, ang papasukin ni Surui ay magiging dead end. Hindi malulutas na dead end. Hindi naririnig ni Surui ang mga salitang ito ngayon, ngunit kahit na hindi niya ito marinig, mahulaan niya ang mood ng mga tao sa likod ng mga eksena. Tinira niya ang cash cow ng kabilang partido, at tiyak na kapuputin siya ng kabilang partido hanggang kamatayan. Ngunit magiging ganoon ba kadali ang lahat? Sa oras na ito, ang driver ay biglang nagsabi, "Boss, paano ang mga taga-silangan? Matagal na silang nakipagtulungan sa atin. Kailan pa ako nakipagtulungan sa kanila?" Ang sulok ng lalaking nakasuot ng suit ay nagpakita ng malamig na ngiti. Ang mga oriental na taong ito na may malalakas na paa at simpleng pag-iisip ay kwalipikado rin na makipagtulungan sa akin. Mamamatay sila kapag namatay sila. At mamamatay sila kapag namatay sila. Walang dapat pagsisisihan. Kung hindi dahil sa katotohanang maaari pa rin nilang ibigay sa akin ang ilang tulong sa Dongyang, wala nang dapat gawin ngayon si Surui, sana ay napatay ko na sila noon pa. Sabi niya, huminga siya ng mahabang panahon. Magmaneho tayo, bumili ng sementeryo bukas, magtayo ng monumento para kay Yang Jian, at kumuha ng libingan para sa kanyang damit. Pag-alis sa pinto ng Chanma Clubhouse. Chapter 1836. May mga masters pa. Nang mamatay si Yang Jian, biglang nawala ng interes si Surui. Tumigil na ang mga aksyon ng Qinglonggang. Hindi nila itinuloy ang pagsira sa interior decoration ng Chanma Club. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Naikuyom ni Surui ang kanyang mga kamao, puno ng lakas, ngunit tila nataman siya ng bulak ng suntok. Lubhang hindi komportable si Surui sa pakiramdam na ito ng lambot. Hindi ito ang gusto niyang resulta. Ang pagpapakamatay ni Yang Jian ay nagpatunay na ang kabilang partido ay madiskarteng iniwan ang Chanma Club at pinutol ang tanging palatandaan. Marahil, hindi ito isang pag-atres, at ang susunod na naghihintay kay Surui ay maaaring isang mas malakas na pag-atake mula sa kaaway.
Upang makagawa ng ganoong desisyon sa pinakamaikling posibleng panahon at gawing isang patay na piraso ng chess si Yang Jian, ang kalaban ay tiyak na isang taong may pananaw sa hinaharap. Sa ibabaw, si Su Rui ang nanalo sa round na ito. Hindi lang siya maharlika, kumita rin siya ng malaki. Gayunpaman, sa katagalan, hindi nakakuha ng anumang kalamangan si Su Rui. Ang madiskarteng pag-uugali ng pag-abandona ng kalaban ay walang alinlangan na katumbas ng tulong sa sarili ng tuko sa pamamagitan ng pagputol ng buntot. Ito pagbibigay ng hindi nauugnay na bahagi, ngunit maaaring manalo sa karamihan ng mga pagkakataon. Nakatayo si Su Rui sa magulong underground hall na ito, maraming iniisip. Alam niyang napagtanto ng kabilang partido ang kabigatan ng bagay na ito. Ang kabigatan ng bagay na ito ay hindi ang black boxing arena, kundi ang mga mandirigmang oriental na nagtatago dito. Ito ang kabisera ng China. Napakaraming samurai at ninja ang nakalagay dito. Kung ikakalat nila ang salita, maaari nilang gawin ng taong namamahala sa Departamento ng Pambansang Seguridad na takutin ang kanilang pantalon. Matapang. Tinitigan ni Su Rui ang gulo sa lupa, mahina ang boses. Sa puntong ito, na-sketch na ni Su Rui ang imahe ng taong nasa likod ng mga eksena sa kanyang isip. Matindi, mapagpasyahan, maingat, maingat. Kapag ang lahat ng apat na adjectives ay nakakabit sa isang tao, ang lahat ay nagiging lubhang nakakatakot. Pinag-isipan itong mabuti ni Su Rui, at pagkatapos ay nasulyapan ang katawan ni Yang Jian. Ang mukha ng kabilang partido ay hindi na mapatla, ngunit isang kulay asul-itim. Nararamdaman na ngayon ni Su Rui na para sa behind the scenes na, boss, na ito, batay sa naunang apat na adjectives, dapat magdagdag ng isa pang salita, iyon ay walang awa. Dapat ay si Yang Jian ang kanyang pinagkakatiwalaan. At nakagawa siya ng maraming kontribusyon. Kung hindi siya ang mamamahala sa ganoong mahalagang Chanma Club, ngunit ang isang napakahalagang subordinate ay susuko kung sasabihin niyang susuko siya. Kung ito ay ilagay sa katawan ni Su Rui at hihilingin sa kanya na iwanan ang sinuman sa templo ng araw, hindi niya gagawin. Ang mga taong walang puso ang pinaka nakakatakot. Ang katangiang ito ay kumakatawan sa kanilang kawalang ingat. Karaniwan sa larangan ng digmaan, ang isang walang awa na tao ay mahirap talunin, dahil ang kalaban ay halos hindi makahanap ng anumang kahinaan sa kanyang sikolohiya. Sa totoo lang, gaya nga ng kasabihan, ang mabubuting tao ay hindi nagtatagal. At ang mga sakuna ay nabubuhay ng libu-libong taon at ang mga taong nananakit, ay maaaring mga taong walang awa. Makatuwiran na maaari silang mabuhay ng mas matagal. Umiling si Su Rui, pagkatapos ay tinawag si Wang Zelong. Ang bagay na ito ay hindi isang maliit na bagay. Hindi nagagamit ng pribadong paraan si Su Rui para malutas ang problema. Nais niyang itaas ang usaping ito sa antas ng pambansang seguridad. Hanggat ito ay ginagawa ng mga tao, maaari itong mag-iwan ng mga bakas. Napakaraming bagay pa rin ang gagawin ni Su Rui. Naniniwala siya na kung ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay kay Guoan, tiyak na makakatanggap siya ng hindi inaasahang magagandang resulta. Si Wang Zelong ay nasangkot sa maraming mabibigat na kaso, ngunit pagkatapos matanggap ang tawag mula kay Su Rui, nakarating pa rin siya rito sa pinakamaikling panahon na posible. Pagdating niya sa underground hall, hindi niya maiwasang magulat. Kuya Rui, sino ang gumawa nito? Masyadong matapang, di ba? Sabi ni Wang Zelong na may emosyon, na may bahagyang solemn na tingin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito, kaya dinala kita dito. Umiling si Su Rui at nakangiting sinabi, isinasaalang-alang mo ba itong kapabayaan? Magbilang, tiyak na magbilang. Sinabi ni Wang Zelong. Ang kabilang partido ay nakapaghukay ng napakalaking espasyo sa ilalim ng kabisera. Natiyak na aming pinangangasiwaan. Bukod dito, sa ganitong uri ng lugar, kung makakita ka ng isang kabanata, maaari kang makahanap ng 2 kabanata. Sa pagkakataong ito, ang nakatago sa loob ay isang itim na boxing ring, kaya sa susunod ay baka isa na itong ammunition depot. Nakaramdam ng takot si Wang Zelong matapos itong isipin. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Humihingal, at sinabing, susunod, kailangan nating magbakante ng ating lakas upang magsagawa ng malawakang inspeksyon sa pirasong ito, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Si Wang Zelong ay bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang katawan, na isang pakiramdam ng matagal na takot.
Hindi. Umiling si Surui. Hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig kong sabihin, kung ito ay isang black boxing arena lang, hindi na kita makikita sa kalagitnaan ng gabi. Kuya Rui. Mayroon pa bang ibang sitwasyon? Huling nakaramdam ng masamang pakiramdam si Wang Zelong sa kanyang puso. Ngayon ay medyo nag-aalala na siya kung anong mabibigat na balita ang ilalabas ni Surui. Lumakad si Surui sa gilid ni Miyamoto, hinawakan ng isa, at sinabing, ang taong ito ay mula sa silangan, at siya ay isang tugatog. Tikjonan. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Wang Zelong. Isang malamig na hangin ang sumugod mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Inihagis ni Surui si Miyamoto sa lupa at naglakad papunta sa katabi ni Sato. Ito ang kalahating hakbang na Junan. Tiningnan ni Wang Zelong ang mahabang espada ng mga mandirigmang nakakalat sa buong lupa, at ang mga mandirigmang iyon na nakahandusay sa lupa. Ito na lahat. Lahat sila ay Oriental warriors na nakatago sa kabisera ng China. Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay. Ganap na natanto ni Wang Zelong ang kabigatan ng bagay na ito. Bubuo ako ng report tungkol sa bagay na ito at i-report agad sa pamunuan. Mabangis na nagsalubong ang mga kilay ni Wang Zelong. Si Ministro Luo at ang iba ay nakikipag-ugnayan pa rin kay Taiichiro Yamamoto. Kung pagsasama-samahin ang dalawang bagay para imbestigahan, baka may mga breakthrough na gagawin. Sabi ni Surui. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Zelong. Kuya Rui, ibig mong sabihin. Wala akong sinabi. Umiling si Surui, medyo may dignidad din ang kanyang ekspresyon. Ang kinalabasan ng bagay na ito ay hindi pa rin tiyak. At ang mga tao mula sa Dongyang ay matagal nang nakatago sa China, at lahat ay nakakapagsalita ng Chinese ng maayos. Mahirap talagang maghukay. Malalim na tumango si Wang Zelong. Kapatid na Rui, huwag kang mag-alala kung ang mga taga-Oriental na nagtatago sa China o ang mga inchik na tumutulong sa mga taga-Orient, hahanapin ko ito para sa iyo. Huwag mong pabayaan. Bagamat pinahahalagahan ni Surui ang determinasyon ni Wang Zelong. Kung isasaalang-alang ang kalupitan ng mga tao sa likod ng mga eksena, ang investigasyon na susunod na haharapin ay magiging napakahirap. Kailangan ko pa ring mag-ingat. Saglit na nag-iisip si Surui at sinabing, sa totoo lang, dapat nasa akin ang pangunahing target ng kalaban. Kapag dumating ang oras na iyon, mag-aakit ako ng firepower sa harap, at mag-iimbestiga ka sa likod. Hanggat ang tao sa likod ng mga eksena ay kumikilos, tiyak na gagawin ito, nag-iiwan ng mga pahiwatig. Kuya Rui, sa oras na iyon, maaari kang harapin ng maraming panganib. Sabi ni Wang Zelong. No problem, sanay na ako. Hindi masyadong nag-alala si Surui, ngunit sinabi niya. Dapat tayong mag-ingat sa mga taong ito sa silangan na nagpapakamatay. Kung makakita tayo ng mga bakas ng iba pang mga Oriental na tao mula sa kanila, dapat tayong kumilos kaagad, kung hindi, maaari itong humantong sa mga hindi inaasahang resulta. Kung ang grupong ito ng mga Oriental na tao ay walang ingat na pumatay, kung gayon sa kanilang halaga ng puwersa, natatakot ako na magdudulot ito ng malubhang kaguluhan. Maikling ipinaliwanag ni Surui si Wang Zelong ng ilang salita. Ang huli ay nagsimulang, linisin ang larangan ng digmaan. Dahil napakaraming Oriental ang naroroon. At si Wang Zelong mismo ay nagdala ng mas kaunting lakas tao, kailangan niyang humingi ng tulong sa Qinglonggang. Pinutol na ng amo behind the scene ang mga klo at tumakbo palayo. Para sa susunod na pagmamayari ng Chanma Club. Hindi nagabala si Surui na mag-alala tungkol dito, at itinapon na lang lahat kay Guowan. Siyempre, naniniwala siya na hinding-hindi siya pakikitunguhan ni Guowan ng masama sa bagay na ito. Sa oras na ito, naglakad si Surui sa harap ni Li Zhuxian. Kalmado pa rin ang dalaga. Parang walang epekto sa kanya ang nangyari kanina. Sa pagtingin sa profile ng player, sinasabing ikaw ay mula sa South Korea. Tanong ni Surui, may balak pa rin siyang i-recruit ang babaeng ito. Iyan ang aking lugar ng kapanganakan. Napaka-standard na ng wikang Chinese ni Li Zhuxian. Lumaki ako sa Zhongyang Mountain sa Sichuan. Ang Zhongyang Mountain ay binibigkas gamit ang pangalang ito, nag-isip sandali si Surui. Ang bundok na ito ay hindi masyadong malayo sa MA. Oo, kaya direktang sinasabi ko sa kanila, taga-MA ako. Pagkatapos magsalita ni Li Zhuxian, binigyan niya ng kamao si Surui. May period mamaya.
Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, maayos at malinis, nang walang kahit katiting na tamad. Ngayon, gusto lang ni Lee Zuxian na umalis ng mabilis at humanap ng ligtas na lugar para sa kanyang sarili at kay Master sa lalong madaling panahon. Ayaw na nilang dalawa ang pangungutya ng iba. Miss Lee, pinigilan ni Surui ang kabilang party. Hindi ko alam kung saan nakatira si Miss Lee. Sa tingin ko makakabisita ako sa hinaharap. Nakatira kami ngayon sa mayamang komunidad ng Wangda Road. Sinabi ni Lee Zuxian. Kami ay titira sa ibang lugar bukas. Dahil nakita niyang mas kasiya siya sa mata si Surui, handa siyang makipag-chat ng higit pa sa isa't isa. Pagkatapos bumaba ng bundok, si Surui, na 2 oras pa lang magkakilala, ay naging matalik na kaibigan ni Lee Zuxian. Ang opposite sex na handang makipag-usap. At ito, kahit si Lee Zuxian mismo ay hindi ito namalayan. Okay. Kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag magatubiling magtanong. Hindi agad pinaikli ni Surui ang distansya sa pagitan niya at ng kabilang partido. Para sa isang tulad ni Lee Zuxian, na mas depensiba, kung gagawa siya ng labis na puwersa, malamang na magagalit ang kabilang partido. Sige, tumango si Lee Zuxian, at saka naglakad papunta sa dressing room niya. Naglalakad siya sa mundo at walang kaibigan, at malapit na sa kanya si Surui. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na kalabog ang biglang sumabog mula sa mga dingding ng bulwagan. Boses yan sa katabi. Ano ang nangyayari? Ang mga mata ni Surui ay sumabog sa malamig na ningning. Ang tunog ng suntok ay napakalakas. Na para bang 2 mahusay na master ang nag-aaway, at ang katumbas na lakas na maaaring magdulot ng kahindek-hindek na epektong ito ay tiyak na hindi dapat nasa ilalim ng Surui. Sa clubhouse na ito, may iba pang mga master. Kabanata 1838. Mula sa alikabok. Ang lalaking nakaitim mula sa silangan ay inaatake na sa oras na ito. Sa unahan, binugbog siya ni Li Changfeng para sa mukha ng dugo, at sa likod, ang babaeng hindi mas mahina sa kanya ang nagprint ng kamakaway na palad sa likod ng lalaking nakaitim. Ang nakakasakit na ito ay mukhang matikas, puno ng maliksi na enerhiya ng engkanto, ngunit mayroong hindi mabilang na mga intensyon na pumatay sa alikabok. Tinamaan ito ng malakas sa likod ng lalaking nakaitim, at muli siyang tumalsik ng isang subo ng dugo. Alam ng Diyos na ang babaeng iyon ay mukhang napakapayat, ngunit ang kanyang mga palad ay maaaring sumambulat sa napakalakas na kapangyarihang panlaban. Nahaharap sa ganitong uri ng pag-atake sa harap at likurang pang-ipit, ang lalaking nakaitim ay pinaikot-ikot ang kanyang katawan ng biglaan, gamulong ng marahas, at lumabas mula sa gilid. Gayunpaman, mayroon ng isang figure sa gilid, at ito ay tinambangan doon ilang segundo ang nakalipas. Ito ay Surui. Nakatalikod na ang lalaking nakaitim ng may itim na ilaw na sumugod sa kanya. Ang itim na liwanag na ito ay parang isang madilim na shooting star, at ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Pinakilos ni Surui ang lahat ng lakas ng kanyang katawan sa kanyang kanang kamay. Sa ilalim ng power bonus na ito, ang kinetic energy na taglay ng four-edged army thorn ay sadyang nakakatakot. Ang lalaking nakaitim na damit ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang iunat ang kanyang mga braso upang labanan, at ang napakatalim na itim na liwanag na ito ay kumislap mula sa kanyang katawan. Sa oras na ito, lumitaw ang isang parisukat na sugat sa ilalim ng kanyang tadyang, at umaagos ang dugo. At sa likod niya, may ganon ding sugat. Mga pinsala na tumatagos. Kumalat agad ang matinding sakit na nakasentro sa sugat na ito. Si Surui ay hindi huminto. Walang pag-aalinlangan siyang nagpakawala ng suntok na tumama sa tadyang ng kalaban. Dahil sa sugat na ito, sumambulat na ang aura ng lalaking nakaitim, at walang paraan para magpakilos ng lakas sa maikling panahon para ipagtanggol ang suntok ni Surui. Bang! Nang magkadikit ang magkabilang panig, sumabog ang matalim na compressed airwave sa harap ng kamao ni Surui. Dahil sa pag-ataking ito, mas nasugatan ang lalaking nakaitim. Ang kanyang katawan ay lumipad ng baligtad na hindi mapigilan. Pinasag ko ang isang dummy na gawa sa kahoy para sa rehearsal. Ang mga shards ay nakakalat sa buong lugar, at ang buong larangan ng pagsasanay ay naging gulo. Unti-unting tumahimik ang eksena. Shenren. Mabangis na kumunat ang mga kilay ni Surui. Kung tama ang hula ko, ang iyong lakas ay dapat na ilang taon lamang pagkatapos makapasok sa Shenren. Lumitaw si Shenren sa kabisera ng China. Si Shenren.
o Shenwo, ay may salitang Diyos sa harap ng kanilang mga pangalan. Nangangahulugan ito na sa sandaling makalusot sila sa antas na ito. Hindi na sila tao sa totoong kahulugan. Sa madaling salita, sa mata ng mga ordinaryong tao, sila ay kasing lakas ng mga Diyos. Kahit na ang pinaka-elementarya na Shinin ay madaling makapatay ng isang pick na si Jonan na hindi pa nakakaabot sa threshold ng Shinin. Kaya, pagkatapos makita ang Shenren na ito, sa wakas ay naniwala si Surui na ang taong ito ay hindi dapat turuan ni Gui Shanhong. Tutal, proud si Shenren, at walang gustong magutos kahit kanino. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, napakaraming mandirigma ng Oriental ang nahukay mula sa ilalim ng lupa ng Chanma Club, at talagang imposibleng ipadala sila ni Gui Shanhong lamang. Sa oras na ito, biglang naisip ni Surui si Yang Jia na namatay noon, at hindi niya maiwasang mabigla. Siya ay umungal, iwasan mo siyang magpakamatay. Habang nagsasalita, nagmamadaling lumabas si Surui. Ang kanyang kamao ay malakas na hamampes sa siko ng kanang braso ng itim na damit na Diyos. Bang! Ang siko ng kalaban ay agad na nabasag at nabali, at ito ay ganap na imposibleng ayusin ito. Kahit na may kakayahan ang Diyos na tiisin ang sakit, nagpakawala siya ng dagandong na hindi katulad ng boses ng tao. Gayunpaman, habang siya ay sumisigaw, si Surui ay nakatalikod na at ang kanyang tuhod ay bumagsak ng husto sa kanyang kabilang siko. Isa na namang comminuted fracture. Talagang nakakahiya na ang isang marangal na Shenren ay umabot sa ganoong antas. Sa totoo lang, kung gagamitin ang personal na lakas ni Surui, hindi pa rin niya kayang talunin si Shenren ng mag-isa. Kahit ang pinakapangunahing Shenren. Gayunpaman, dahil naubos na ni Master Li Zuxian ang pisikal na lakas ng Shenin at dumanas ng ilang pinsala noon, nagkaroon ng pagkakataon si Surui na ipaglaban ito ng direkta. Siyempre, pagkatapos noon, sunod-sunod na sinaktan ni Master Li Changfeng at Li Zuxian itong Shenren. Nakatumbas ng 3-on-1 na sitwasyon. Sa kasong ito, kung hindi makakagawa ng palihim na pag-atake si Surui, maaari talaga siyang tumama sa pader, nagpunta. Bagamat nabasag ni Surui ang siko ng Shenren na ito, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkabalisa. Hinawakan niya ang mukha ng kalaban at pinilit na ibuka ang bibig ng kalaban. Kinuha ni Surui ang tinek ng militar at direktang sinaksak ito sa bibig ng mga Diyos. Ang apat na talim na mga tinek ng hukbo ay nagkadikit, gumawa ng isang langit-ngit na tunog na nagparamdam sa mga tao na sila ay natatakpan ng buhok. Sa wakas, binawi ni Surui ang kanyang kamay, at natanggal ang lahat ng ngipin nitong si Shenren. Punong-puno ng dugo ang bibig. Okay, hindi ako dapat magpakamatay sa pagkakataong ito. Pumalakpak si Surui at tumayo. Salamat, Li Yuran, sa iyong tulong. Nang magsalita si Master Li Zuxian, ito ay medyo isang kapaligiran ng ilog at lawa. Bahala ka, ayos lang. Noon lamang napagmasdang mabuti ni Surui ang hitsura ni Li Yuran. Dahil siya ang Panginoon ni Li Zuxian. Hindi siya masyadong bata. Ngunit mula sa labas, sila ni Li Zuxian ay halos magkapatid na edad. At kahit na siya ay nasa mundo, si Li Yuran ay nasa lahat ng dako. May ethereal at maalikabok na kahulugan, at ang ganitong uri ng ugali ay makikita lamang sa mga nobela kapag weekdays. Siyempre, sa mga nobelang pantasya, maaaring likas na tawagin ni Surui ang babaeng ito na isang engkanto. Hindi ito pambabola, ngunit ang panloob na kaisipan ni Surui. Hinatulan din ni Surui mula sa kanyang pananamit at paraan ng pagsasalita na si Li Yuran ay bihirang maglakad sa mundo. Zhongyang Mountain ba ito? Narinig ni Surui si Li Zuxian na binanggit ito noon, at inulit ito sa kanyang puso. Siyempre, nakita rin ni Surui na ang mukha ni Li Zuxian na ito ay nakabalat kayo, at dapat ay medyo nagbago ang kanyang mukha. Master, ayos ka lang ba? Umakbang si Li Zuxian at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang ako, makapangyarihan talaga ang Oriental na lalaking ito. Tumingin si Li Yuran sa Shinin na nakahandusay sa lupa. Ang kabisera ay Crouching Tiger, Hidden Dragon. Hindi ito Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dragon, ngunit napakaraming kabataan. Itinama ni Surui si Li Yuran, at pagkatapos ay sarkastikong tumingin kay Shenren na patuloy na umuubo ng dugo. Dapat alam mo na pumunta ka sa Huaxia, ay ang pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay. Na si Shenren ay tumingin kay Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit.
Ang isang marangal na Shenren ay nahulog sa isang antas na hindi siya maaaring mamatay kahit na gusto niyang mamatay, at siya ay buhay pa. Ano ang maaaring magpahiya sa kanya kaysa ngayon? Hindi mo naman ako kailangang tingnan ng ganyan. Isurui ay tumingkayad at sinabi. Simula nang simulan mong laruin ang ideya ni Huaxie. Dapat mong malaman na balang araw. Paantong ka sa ganito, tulad ng isang grupo ng mga magnanakaw. Sila ay nagtatago sa lupa tulad ng isang grupo ng mga magnanakaw, at hindi nila nakikita ang liwanag, at sila ay karapat-dapat na tawaging pagtitiis ng Diyos. Tinisin ng ilang panggagaya. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, ang Diyos ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo. Sa oras na ito, sumugod din si Wang Zelong kasama ang isang malaking grupo ng mga tao. Nang marinig niya na ang lalaking nakahandusay sa lupa ay isang tunay na shinin, bukod pa sa matinding pagkabigla ay mas naging seryoso ang mukha niya. Kumbaga, ang sinadya ng mga taga-Orient ay hindi talaga maliit. Naramdaman ni Wang Zelong ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang grupong Yamamoto ay inalis na, at ang mga ninja na ito ay walang dapat ikatakot. Nakikita ni Surui ang mabigat na puso ni Wang Zelong. Kaya tinapik niya ang balikat ng kabilang partido at umaaliw na sinabi, malaking bagay na tamaan ang pugad ng mga ninja na ito, wala ba tayong sasabihin? Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Surui, kung gumawa ka ng krimen laban sa China, mapaparusahan ka kahit na nasa malayo ka. Para sa ilang kadahilanan, pagkatapos marinig ang mga salita ni Surui, hindi napigilan ng Shenren na makaramdam ng hindi maipaliwanag na tibok ng puso. Pagamat flat ang tono ng kabilang partido, ngunit nagbigay lang ito ng ilusyon sa mga tao. Nang marinig ito ni Li Zushan, binigyan niya ng matalim na tingin si Surui, at isang napakalakas na kinang ang bumungad sa kanyang magagandang mata. May puso si Yang Xia. Purihin ni Li Yuran si Surui. Batang bayani. Namula ang matandang mukha ni Surui matapos purihin ni Sister Fairy. Ang bayani ang mga malalaki, para sa bansa at sa mga tao, hindi pa rin iniisip ni Surui na siya ay karapat-dapat sa titulong, siya. Aayusin ko na may magpapaalis sa iyo, ito ang lugar ng tama at mali, kaya huwag magtagal. Hindi ginulo ni Surui si Li Yuran. Matapos marinig ito, ang pagsusuri ni Li Yuran kay Surui ay naging mas mataas. Hindi lang sanay ang binatang ito. May puso rin. Magaling. Alam ni Li Yuran kung anong uri ng kabagsikan ang ay dudulot ng hitsura ng master at ng apprentice. Pagamat wala siyang pakialam sa mga panlabas na bagay na ito, magugulo siya rito. Karamihan sa mga tao sa mundo ay gusto ang hitsura at maganda. Pag ng balat, mula ng pababa ng bundok. Pagkatapos makilala ang master at apprentice ni Li Yuran, halos lahat ng kabaligtaran ay mabibigkas, at gagamit pa ng lahat ng uri ng pailay na dahilan at pamamaraan para dito. Gayunpaman, nalaman ni Li Yuran na ang binatang ito. Nang una niya itong makita. Kahit na may kahangahangang tingin sa kanyang mga mata, ito ay isang iglap lamang, at wala siyang anumang pagnanasa. Kasama ang intensyon, ang konsentrasyon at sinsing na ito ay napakabihirang. 3 segundo lang ang kailangan para makilala ang isang tao, at isang pagtingin ay sapat na. Kaya naman, sa isang tingin lang mula kay Surui, napagpasyahan na ni Li Yuran na ang binatang ito ang nakababatang henerasyon na pinakakomportable niyang kasama mula noong bumaba siya ng bundok kahit na ang kanyang tunay na edad ay maaaring hind. Ay mas matanda kaysa kay Surui, ngunit sa nandoon talaga ang Zhongyang Mountain, ang super seniority ni Li Yuran. Siyempre, ang hindi alam ni Li Yuran ay gusto rin ni Surui ang mga magagandang babae. Pero dahil sa napakaraming magagandang tao sa paligid niya, hindi siya masyadong baboy. Gayunpaman, pagamat madalas na nanliligaw si Surui sa ibang mga babae, limitado lamang siya sa paalitang pagsasamantala dito para masaya. Sa sandaling may sigaw na siya, ang kanyang kalikisang Isu Xiaoshu, ay maaapektuhan nito, ganap na nakalantad. Maaari tayong umalis ng mag-isa, hindi natin kailangang ibigay ito. Sabi ni Li Zushan. Bahagyang ngumiti si Surui. Anyway, kakilala ito, kaya welcome ka. Trabaho iyon, sabi ni Li Yuran. Ang kanyang boses, tulad ng sa kanya, ay may ethereal na pakiramdam dito. Kabanata 1839. Paparating na hilaga.
Hindi tinanggihan ni Liuran ang panukala ni Surui, na ikinagulat ni Lee Zushan ng kaunti, at maging si Surui ay nagulat nang mag-request siya, hindi siya umasa na papayag si Liuran. Salamat, binata. Sabi ni Liuran. Dahil napilitan siyang umalis sa Jongyang Mountain, napakaraming tao sa mundo ang nag-iwan ng napakasamang impresyon sa kanya, at si Liuran ay lalong naging walang tiwala sa iba. Gayunpaman, ang malinis na mga mata ni Surui ngayong gabi ay nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Walang problema, at maaari mo na lang akong tawaging Surui. Agad namang sumang-ayon si Surui. Kasama si Wang Zelong na namamahala sa eksena, makakaalis si Surui ng may kumpiyansa. Magpapalit muna ako ng damit. Sabi ni Lee Zushan. Nakasuot pa rin siya ng masikip na mixing palda, na nagpapakita ng kanyang balingkinitang kurba ng walang pag-aalinlangan. Habang lalaki siya, hindi niya maiwasang mapasulyap pa sa kanyang figure. Ang pares na ito ng master at apprentice. Ang isa ay may maangin at ethereal na ugali, tulad ng isang engkanto, habang ang apprentice ay may sexy at mainit na katawan, ito ay dalawang ganap na magkasalungat na sitwasyon. Sige, mag-aayos din ako, see you later. Tumango si Surui. Sa oras na ito, lumipat ang kanyang mga mata kay Liuran. Ang puting damit ng huli ay pinutol na ng Dongyang Shenren na iyon. At ang palda ay nawawala sa isang sulok. Ang mga cuffs ay pareho, na nagpapakita ng isang bisig na kasingkinas ng ugat ng lotes. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nasira ang kanyang ugali ng diwata. Tiningnan ni Surui ang Shinni na nakahandusay sa lupa at sinabing, hanapin mong mabuti ang lugar na ito sa ilalim ng lupa. Kung wala na, itong Shinni na dapat ang pinakamataas na pinuno dito, at dapat ay marami siyang mahalagang impormasyon, siguraduhin mong pigilan ang kanyang pagpapakamatay. Kuya Rui, huwag kang mag-alala. Sinabi ni Wang Zelong. Nahulog ito sa aking mga kamay, at hindi siya maaaring mamatay kung gusto niya. Ayos lang. Tumango si Surui, at pagkatapos ay tinapik si Wang Zelong sa balikat. Para sa Deputy Director ng 5th National Security Division. Maaaring maharap siya sa matinding hamon. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Surui na napakaswerteng bagay na magkaroon ng maraming kapatid na makakaligtas sa ganito sa buhay na ito. Kaagad pagkatapos, muling bumaling si Surui kay Li Changfeng. Ang pagtatanghal ng kabilang partido ngayong gabi ay nagdala. Siya ay lubhang nagulat. Ang kakayahang mapili ang first level na Shenren ng hindi natatalo. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang unang master ng chapter ng pamilyang Li ay maaaring ganap na talunin si Surui pagkatapos na makalusot? Ginoo, Changfeng, binabati kita, nakangiting sabi ni Surui. Ang paglusot sa bagay na ito ay orihinal na isang kalokohan lamang. Si Li Changfeng ay walang malasakit. Alam din niyang kung walang binata sa harapan niya, hindi magbabago ang mood niya. Ang isang layer ng mga hadlang ay mas mahirap. At kapag nalampasan na ang matigas na hadlang na iyon, maaaring maharap si Li Changfeng sa maayos na daan. Ginoo, Changfeng, gusto kong malaman, kung lalabanan mo ang dating diwata, hindi, ang dating Daoist na madre, sino ang mas magaling? Tanong ni Surui. Baka matalo niya ako, tinabi ni Li Changfeng. Marahil. Sa simula, nagtagumpay ako. Ngunit ang pamamaraan ng Kung Fu ng Daoist na madre ay nagtatago ng mga karayom sa bulak. Malambot at matatag, at mas mabigat at mas mahaba. Kaya kung hindi kami makakalaban ng mabilis, mahirap talaga sabihin ang ending. Tumango si Surui, halos pareho ang iniisip nila ni Li Changfeng. Sa totoo lang, ang dating Toyo Shinobi ay mahusay din sa marahas na pag-atake. Tulad ng makikita mula sa nakamamatay na liwanag ng espada. Ngunit pagkatapos ng pakikipaglaban kay Liuran sa mahabang panahon, ang marahas na da-attack na ito ay hindi kailanman nagbigay daan sa kanya na samantalahin ito. Makikita mula rito na marahil itong si Liuran ay isa ring bihirang henyo sa martial arts. Sa oras na ito, nagpalit na ng damit si Li Zushan at naglakad. Matapos itong makita ni Surui, hindi niya maiwasang magpakita ng bahagyang pagkagulat. Inubad niya ang dati niyang masikip na palda at nagsuot ng mahabang itim na down jacket. Kahit na ang estilo ay simple at hindi ang pinakasikat na estilo. Hindi ito nakaapekto sa kanyang makapangyarihang estilo, figure. Nakatayo sa tabi ni Master Liuran, ang damit ni Li Zushan ay nagpauso sa kanya. Siyempre, sa oras na ito, tinanggal na niya ang
clumsy, na damit sa kanyang mukha, na nagpapakita ng parehong nakamamanghang mukha. Lee Zushan ay may hitsura ng isang karaniwang kagandahan sa South Korea. Ngunit alam ni Surui na si Lee Zushan ay dapat na hindi kailanman nahawakan ng kutsilyo sa kanyang mukha. Kapag bumaba ang suntok, mahuhulog ang iyong baba, at kapag sinampal mo ito, ang iyong cheekbones ay mawawala sa lugar. Paano mo maisasanay ang martial arts na ito? Kamusta ang laban na ito? Gayunpaman, bagaman ito ay natural, Lee Zushan ay mas maganda kaysa sa mga batang babae sa South Korea na naayos na. Marahil ito ay dahil sa impluwensyang hatid ng klasikal na sekta ng Huaxie. Na ginagawang si Surui ay mula sa mga tampok ng mukha at pagkakaisa ng kabilang partido. May hindi maipaliwanag at hindi maipaliwanag na alindog sa ugali. Ang alindog na ito ay tulad ng aftertaste na iniwan sa pamamagitan ng pagbunot ng mga string ng gusheng. Tulad ng halimuyak ng isang tasa ng mingche na bagong tsaa na tinimple sa hangin pagkatapos itimple ng tubig, parang kalmado ngunit ang malambot at maamong mga mata ay parang langit na nagsisimula upang lumiwanag pagkatapos ng tag-araw na ulan. Marahil, ito ay isa pang kakaibang kagandahan na ginawa ng pagsasanib ng ugali at kulturang Chino at Timog Korea. Si Surui ay nakakita ng maraming dilag. Ngunit bagamat ang Lee Zushan na ito ay hindi kahanga-hanga, kapwa sa mga tuntunin ng ugali at hitsura, maaari itong magbigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na espesyal na pakiramdam. Isang medyo bihirang uri. Napansin din ni Lee Zushan ang pagkagulat sa mga mata ni Surui. Ngunit napansin din niya ang kalmado at walang malasakit na estado na ipinakita ng kabilang partido pagkatapos ng sorpresa. Kumpiyansa siya sa kanyang hitsura. Kaya hindi niya maiwasang tingnan muli si Suruigaw. Ang mga kababaihan ay lahat ay mapagkompetensya. Ngunit sa kabutihang palad, Lee Zushan ay kakababa lang ng bundok. At hindi na dungisan ng malaking daivat ng mortal na mundo. Kung hindi, natatakot ako na siya ay manalo dahil sa kamangmangan na puso ni Surui, maaaring gawin ang lahat para maakit ang atensyon ni Surui sa susunod. Siyempre, ito rin ay dahil si Surui ay walang anumang pagnanasa para kay Lee Zushan. Kung hindi, sa likas na talento ni Surui sa pakikipag-ugnay sa mga babae, natatakot ako na ang walang alam na si Lee Zushan na ito ay hindi magtatagal, mahuhulog. Bago umalis, maikling ipinaliwanag ni Surui si Zhang Ziwei ng ilang salita, nakikinig sa sinabi ni Surui, nagpakita si Zhang Ziwei ng bahagyang nagulat na ekspresyon. Susunod, pupunta ka ba sa norte? Tanong ni Zhang Ziwei. Oo, pupunta ako sa norte. Tinabi ni Surui. Kung maaari kang maglaan ng oras dito, magdala ng higit pang mga tao. Ang pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon. Okay, lahat ay nakasalalay sa iyong pag-aayos. Seryosong tumango si Zhang Ziwei. Matagal nang nagsasanay ang battle hall ng Qinglonggang, at sa pagkakataong ito ay oras na para ipakita nila ang kanilang kakayahan. Tandaan, kailangan mong magsuot ng higit pa kapag pupunta ka sa Hilaga. Ngumiti si Surui at hinayla ang laylayan ng coat ng kabilang partido. Hindi sapat na isuot mo lang ito. Bihira ang biro ni Zhang Ziwei. Okay, magdadala ako ng bikini doon. Ito ang mga salitang lumabas sa multo. Pagkatapos magsalita, napagtanto ni Zhang Ziwei na siya ay nagkamali, at ang kanyang magandang mukha ay agad na namula. Marahil, sa kanyang opinyon, siya ay talagang hindi angkop para sa gayong biro kay Surui. Tinamantala ni Surui ang pagkakataon upang kunin ang usapan. Okay, hindi pa kita nakikitang nakabikini, pero sa ganitong temperatura, nakabikini sa Hilaga, hindi ka nag-swimming, dapat pumunta sa bathhouse. Dahil tinutokso ni Surui ng ganito, ang magandang mukha ni Zhang Ziwei ay namula sa lagnat. Ito ay China, kung kailangang gumamit ng kapangyarihan si Surui. Tisikapin niya ang kanyang makakaya na huwag gamitin ang staff ng Temple of the Sun, tutal may sarili na siyang kapangyarihan sa bansa. Sa ilalim ng mga hadlang ng umiiral na mga patakaran. Hindi gustong lumayo ni Surui. Sige, hihintayin ko ang bikini mo. Tumawa si Surui, tinapik ang likod ng kabilang partido, tumalikod at naunang umalis. Si Zhang Ziwei ay nakatayong mag-isa, ang kanyang magandang mukha ay namumula sa lagnat. Pagtingin sa likod ni Surui, nawala si Zhang Ziwei sa sulok, at tinapakan ni Zhang Ziwei ang kanyang mga paa, pagkatapos ay tinakpan ng dalawang kamay ang mainit niyang pisngi.
Anong biro, anong biro? Gayunpaman, kahit na kinakausap niya ang kanyang sarili, sinisi niya ang kanyang sarili sa mga salita. Ngunit sa hindi sinasadya, isang kakaibang estilo na walang nakapansin ay nahayag na sa mga mata ni Zhang Ziwei. Ang estilong ito ay tulad ng bihirang maaliwalas na kalangitan sa gabi sa kabisera, ang Huifeng Hichang, na puno ng maliwanag na liwanag ng buwan at kahangahangang liwanag ng bituin. Pagkaraan ng ilang minuto, naging kalmado si Zhang Ziwei. Hinawakan niya ang unti-unting humupa na pisngi, saka umiling. Umiling siya. Ang hilaga ay talagang magulo kamakailan. Sabi niya, kinuha niya ang cellphone niya at tumawag. Sige, ang ikaapat na Great Hall ay handa na magdamag. Bukas ng hapon, sundan mo ako sa hilaga. Sundan mo ako sa hilaga. Pagkababa ng telepono, biglang nagbago ang ugali ni Zhang Ziwei sa oras na ito, at may hindi maipaliwanag na talas at talam sa kanyang malambot na kagandahan. Isinasaad din ng tawag na ito na ang pinakapiling puwersang panlaban ng Qinglonggang ay aalis sa Ninghay at magkukusa na makialam sa magulong sitwasyon sa ilalim ng lupa ng Baishan at Blackwater. Dahil si Zhang Ziwei ay naging deputy leader ng chapter ng Qinglonggang, tinimulan niyang palakihin ang bilang ng mga tao sa Battle Hall. Gayunpaman, ang pagtaas sa bilang ay hindi humantong sa pagbaba sa kalidad. Ang kanilang mga kondisyon sa screening ay mas mahigpit din. At ang kapaligiran ng pagsasanay kahit na mas mahirap. Para sa intensity ng mga pagsasanay na iyon, sila ay mahigpit na ipinatupad ayon sa mga pamantayan na itinakda ng isang tiyak na paaralan ng Hunter, at ang mga hindi nakakatugon sa mga pamantayan ay aalisin. Pagsasanay sa mga mandirigma ng isang malaking gang tulad ng mga espesyal na puwersa, natatakot ako na ang Qinglonggang ay nag-iisa sa bansa. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagsasanay ay isang pangkaraniwang bagay sa madilim na mundo ng kanluran. Sa makatuwid, ang Qinglonggang ay mayroon pa ring mahabang paraan upang maabyutin ang mga dakilang kapangyarihan sa kanluran. Pumunta ka. Panahon na upang subukan ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Nag-isip sandali si Zhang Ziwei, at pagkatapos ay naglakad sa hindi kalayuan. Doon, tumayo si Li Changfeng gamit ang kanyang mga braso at kamay. Ginoo, Changfeng, may oras ka ba kamakailan? Tanong ni Zhang Ziwei. Kung maimbitahan si Li Changfeng sa North sa pagkakataong ito, walang alinlangan na mas mataas ang posibilidad na manalo. Ang magkaroon ng ganoong super expert na namamahala ay walang alinlangan na katumbas ni Dinghai Shenzhen. Kabanata 1840. Bawat isa ay may kanya-kanyang isip. Kinuha ni Su Rui sina Li Zushan at Li Yuran palabas ng Chanma Club. Nakatayo sa parking lot, lumingon siya sa sirang golden signboard at umiling. Mayroon pa ring dalawang excavator na nakaharang sa gate sa pasukan. Mula dito, imposibleng maibalik ng Chanma Club ang sigla nito. Kung gayon, ito ay katumbas ng pagkabuhay muli mula sa mga patay. Sa katunayan, kahit na ang Chanma Club ay kumikita, ang Su Rui ay hindi partikular na interesado dito. Ngunit kung gusto ito ni Liang, ang Chanma Club na ito ay walang alinlangan na maging isa sa Qinglonggang sa kabisera. Napakahalagang lihim na kuta. Naniniwala ako na ibibigay ni Guowen kay Su Rui ang mukha na ito. Siyempre, hindi makakalimutan ni Su Rui si Mi Xiao, na may utang pa sa kanya ng 5 bilyon. Bagamat hindi inaasahan ni Su Rui na babayaran ng kabilang partido ang pera, kung gusto ng lalaking ito na mabayaran ang utang niya, talagang hindi niya ito papayagan. Pinigyan niya si Mi Xiao ng account. Kung ang pera sa account na ito ay hindi tumaas sa oras na ito bukas. Kung gayon si Mi Xiao at ang kanyang pamilya ay magdurusa. Ang tanging awa ay ang Su Rui na hindi ko makita kung paano ginagarantiyahan ng Chanma Club ang pagpapatupad ng kontrata sa pagsusugal. Iniisip ang maingat at walang awa na kalaban sa likod ng mga eksena, bahagyang kumunot ang mga kilay ni Su Rui. Nakakuha nga si Su Rui ng pera para sa Chanma Club, ngunit hindi talaga siya madali. Umaasa ako na ang pagsisiyasat ni Guowen ay gagawa ng kaunti, sabi ni Su Rui sa kanyang puso. Sa kanyang palagay, matagal nang aktibo ang mga taga-silangan sa kabisera. Kaya hindi lamang ito ang kuta, sabi nga, dapat magkaroon sila ng iba pang mga lihim na base, at ang baseng ito ay hindi kinakailangan sa kabisera, at posibleng sa iba pang mga lungsod. At ito ay hindi nakikitang lubos na nagpapataas sa trabaho ng pambansang seguridad. Personal na inutusan ni Liang ang mga nasasakupan ng Qinglonggang na linisin ang Chanma Clubhouse.
Kung tutuusin, magulo na ang lugar na ito, at marami pa ring bakas ng dugo. Imposibleng masampal ang puwit at umalis. Napakakaunting staff ni Guowan. At umaasa lang sa Qinglonggang para tumulong. Gayunpaman, pagkatapos ng kaganapang ito, ang Qinglonggang at Guowan ay maaaring magkaroon ng ilang relasyon, na marahil ang pinaka-inaasahan ni Liang na makita. Sa ganitong paraan, maaari silang makatanggap ng ilang hindi nakikitang proteksyon mula sa gobyerno sa ilang mga aksyon sa hinaharap. Ito ang katumbas ng pas at anting-anting sa mga hangganan ng kabisera. Posibleng magkaroon ng ganitong uri ng relasyon, ngunit maraming tao ang humihiling sa lolo at lola na hindi ito hilingin, ngunit ang Qinglonggang ay nakamit ito ng hindi sinasadya ngayong gabi. Iniisip pa nga ni Liang, kung sa hinaharap, hindi maginhawa para kay Guowan na lumapit. Kaya ba itong lutisin ng Qinglonggang sa halip na si Guowan? Ang pag-iisip tungkol sa walang katapusang maliwanag na hinaharap na ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng labis na pinanibik. Naglakad si Surui sa isa sa mga Audis at aktibong tinulungan si Li Yuran at ang kanyang mga disipulo na buksan ang pinto sa likuran. Mag-ingat ka, huwag magkita, sabi ni Surui. Salamat. Nagpasalamat si Li Yuran at umupo. Si Surui ay nakatayo sa tabi niya sa oras na ito. Nang maalis ang puting robe ng kabilang partido, nakita ni Surui na si Li Yuran ay matikas, matangkad, at ang kanyang mga kurba ay sobrang makinis. Mayroong ethereal aura mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit maging ito ay hitsura o figure, maaari itong tawaging pinakamahusay sa pinakamahusay. Ilang taon na ba itong babaeng ito na hindi masabi ang kanyang edad? Anong klaseng kwento ang mayroon siya kapag nagpakita siya sa mundo na parang diwata? Kagandahan sa gilid, ang isip ni Surui ay hindi maiwasang mag-isip ng maraming bagay. Hindi mo alam, noong pinagmamasdan ni Surui si Li Yuran ay lihim ding sinusuri si Surui sa kanyang puso. Ang pagtulong ni Surui sa pagbukas ng pinto kanina ay puno ng hininga ng isang Ginoo, nang walang anumang pagkukunwari, at nanalo ng maraming kabutihan mula kay Li Yuran. Sa kanyang mga mata, napakahusay ng binatang ito. Siya ay nasa 20s lamang. At maaari na siyang magkaroon ng napakalakas na martial arts. Ang kahangahangang talento na ito. Kahit na ito ay ilagay sa kanilang sekta, ito ay kabilang sa mga nangungunang ranggo, at halos walang sino man ang makahihigit dito. Kahit na ito ay patuloy na umuunlad, ang taas na maaabot nito ay walang limitasyon. Gayunpaman, ang lakas ay isang aspeto, at ang kapangyarihan ay isa pang aspeto. Bagamat parang diwata ang karakter ni Li Yuran, mukhang hindi siya kumakain ng paputok ng tao. Ngunit maingat siya. Natuklasan niya mula sa interpersonal na relasyon na ipinakita ni Surui, na si Surui ay dapat siya ay isang napakamakapangyarihang anak, kung hindi, kahit ang mga pinuno ng mahahalagang pambansang departamento ay hindi pipiliing sumunod sa kanya. Gayunpaman, ang gayong kabataang lalaki, na may napakalaking lakas at napakaraming pera, ay maaaring mapanatili ang gayong mapagpakumbaba at mababang loob na saloobin, at kahit na gumawa ng inisyatiba upang tumulong sa pagbukas ng pinto, na lubos na napakahalaga. Napansin din ni Li Yuran na noong una niyang nakilala ang kanilang master at apprentice. Napanatili ni Surui ang isang malinis na hitsura at isang kalmadong saloobin, na halos imposible sa nakaraan. Hindi inakala ni Li Yuran na may mga kahangahangang kabataan sa mundong ito. Ito ay hindi na isang salita na maaaring ilarawan bilang mahusay. Kung patuloy na pananatilihin ni Surui ang gayong hindi mapagpanggap na saloobin at patuloy na bubuo, anong taas ang maaari niyang maabot sa hinaharap? Hindi na nang-ahas si Li Yuran na mag-isip ng malalim. Sa totoo lang, nakapag-iwan si Surui ng napakalalim na impresyon kay Li Yuran. Sa isang banda, dahil wala siyang pagnanasa sa dalawang master at apprentice, napakalinis ng kanyang mga mata, bagamat siya ay kamangha-mangha, ngunit higit pa. Sa kabilang banda, ito ay dahil sa napakalakas na kakayahan ni Surui. Nang ang huling suntok ay tumama kay Dongyang Shenren, ang malakas na puwersa ng pagsabog ni Surui ay dahilan upang tumingin si Li Yuran sa kanya. Kahit na si Li Yuran ay mas mahusay kaysa sa Surui sa mga tuntunin ng pisikal na lakas at kakayahang umangkop. Ngunit kung ihahambing kay Surui sa mga tuntunin ng madalian na pagsabog, maaaring hindi siya kinakailangang makakuha ng isang kalamangan. Bago ito,
Inakala ni Liuran na ang kanyang apprentice na si Lee Zushan na ang pinaka-talented na grupo. Ngunit ngayon ay tila si Surui, na halos kasing edad ni Lee Zushan, ay umabot na sa taas na nagpahirap kay Lee Zushan looking forward dito. Ito ay isang binata na mahusay sa lahat ng aspeto. Ito ang pagsusuri ni Liuran kay Surui sa kanyang puso. Sa totoo lang, sa nakaraan, hindi kailanman susuriin ni Liuran ang isang junior na tulad nito. Ngunit dahil napilitan siyang umalis sa Zhongyang Mountain sa Sichuan, nakita niya ang napakaraming kalikasan ng tao sa daan. Kailangan na niyang aktibong sumanib sa lipunang ito at aktibong hanapin ang karaniwang batayan at ugnayan sa pagitan niya at ng lipunan. Bukod dito, si Liuran ay nagnanais na manirahan sa kabisera ng mahabang panahon. Dahan daw ang hinahanap ang kanyang kapatid na matagal nang nawala, ngunit halos hindi sila pamilyar dito. Kung gusto mong mahanap ang iyong kapatid, dapat kang humingi ng tulong sa mga tao. Si Surui ay walang alinlangan na pinakamahusay na kandidato. Siyempre, hindi masyadong utilitarian si Liuran. Gumawa siya ng ganoong sobrang kahilingan kay Surui noong una silang nagkita. Oo. Sa tingin niya ay sobra-sobra na ang ganitong uri ng kahilingan. Makikita na si Sister Fairy ay napaka-conscious sa ilang aspeto hanggat matutulungan siya ni Surui. Hinding-hindi siya uupo at tatangkilikin ang tagumpay, at tiyak na bibigyan niya ng kasiya siyang pagbabalik si Surui. Kaya lang, napakahirap, humingi ng tulong sa isang diwata na tulad ni Liuran. Sa daan, maraming bagay ang nagpapagulo kay Liuran, at ang kanyang gusot na mood sa ngayon ay tiyak na mauuna sa oras na ito. Bahagyang salungat sa inaasahan ni Surui, hindi pinili ni Lee Zushan na umupo sa likod na hanay. Sa halip, umupo siya sa passenger seat at nagkusa na magsuot ng seatbelt. Bagamat siya ay nakasuot ng down jacket, ang curvature ng ilang bahagi ay masyadong kamangha-mangha, at ang curvature ng seatbelt ay napakasikip na ang ilang mga curvature ay mas malinaw na na-highlight. Kung ito ay sa nakaraan, tiyak na titingnan ni Surui ang kanyang sarili at ipapaliwanag sa kanyang sarili na ang lahat ay may pag-ibig sa kagandahan. Ngunit si Surui ay hindi kailanman napunta sa bagay na ito. Lakas lang sa labas at ginagawa sa gitna, kahit gaano pa karaming dumudugo ang ilong niya, para pagtakpan ang kanyang panloob na sarili. Tinulyapan lang ni Surui si Lee Zushan mula sa gilid ng kanyang mata. At pagkatapos ay binawi ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, naramdaman niya na si Liuran, na nakaupo sa likod na hanay, ay tila sinusuri ang kanyang sarili. Talagang maraming kwento tungkol sa mga guro at estudyante. Gayunpaman, bagamat walang malalim na komunikasyon sa kanila si Surui. Mula sa mga simpleng pag-uusap at pakikipag-ugnayan ngayon, makikita na bagaman malakas ang martial arts ng master at ng apprentice, ang kanilang sosyal na karanasan. Sa paglalakad sa mundo, ang martial arts ay talagang hindi ang pinakamahalagang bagay. Sa kagandahan ng master at ng apprentice, maaari silang magdusa ng maraming problema. Ang kagandahan ay ang kapahamakan. Ang pangungusap na ito ay tiyak na hindi kasinungalingan. Matapos ikabit ni Lee Zushan ang kanyang seatbelt, lumingon siya para tingnan si Surui. Medyo nagulat din siya sa puso niya. Bagamat siya ay walang karanasan sa lipunan, tiyak na hindi siya tanga. Matapos manatili sa Chanma Club sa napakaraming araw, natural na alam ni Lee Zushan kung anong uri ng impluwensya ang mayroon ng club. Ngunit, pagkaraang lumitaw si Surui ngayong gabi, hindi niya maiangat ang kanyang ulo laban sa makapangyarihang Chanma Club, at maging ang amo. Huwag maglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Kung ikukumpara, gaano kalakas ang Surui. Kahit sinong babae ay may gusto sa isang malakas na lalaki. Bagamat malayong magustuhan ni Lee Zushan si Surui, curious na siya sa lalaking ito. Matapos bumaba ng bundok, ang kanilang master at apprentice ay nakaranas ng maraming pagkawala at pait, at ang pakiramdam na ito ay alam lamang nila, at walang sino man ang makapagsasabi. Maging ito ay si Liuran o si Lee Zushan. Ang kanilang lakas ay mapangahas. Gayunpaman, ang buhay ay hindi isang arena. Kung aasa ka lang sa martial arts, maaari ka pang humarap sa isang sitwasyon kung saan mahirap gumalaw ng isang pulgada. Kahit gaano kalakas ang isang babae, babae pa rin siya. Sa kaloob-looban nila, likas silang umaasa na matutulungan sila ng isang lalaki. Kapag sila ay pagod, magandang magkaroon ng balikat na masasandalan. Hindi bababasa, hindi sila magiging walang magawa sa harap ng mga problema na hindi nila alam kung paano lutesin.